Sabrina's point of view. Mommy, sino ba talaga ang daddy ko? Napalingon ako sa iritableng tanong ng aking anak. Siya si Shaira de la Guardia. Nakadikwatro pa itong nakaupo sa sofa at pinagkrus ang dalawang braso sa harapan. She was 3 years old, pero napakatatas ng magsalita. Dinaig pa nito yung mga marites kong kapitbahay dito sa probinsya ng Bulacan. Kung bakit ay dahil sa yaya nitong palaging nakatambay sa labas sa tuwing wala ako at daladala pa ang anak ko. Kaya heto, nasulsulan siguro para itanong sa akin kung sino nga bang ama nito. The who ang daddy mo, Shaira? And wait, pinamaywangan ko siya at tinaasan ng isang kilay. How many times do I need to tell you not to ask about your father? Because my answer is, I don't know. Pinagdiinan ko pa mga salitang I don't know. Para sa susunod na magtanong ito, ay alam na nito kaagad ang sagot ko. Saka marahas akong bumuntong hininga. Matalinong bata si Shaira at madali nitong mauunawaan ang mga bagay-bagay. And maybe, pagkatapos kong sagutin ang katanungan nitong iyon, ay hindi na ako uurirating pang muli. Marahil kasi ay pati si Yaya Aida ay nagtataka kung paano nga ba lumobo ang tiyan ko nang walang boyfriend. Palibhasa kasi hindi strict ang parents ko noong nagdadalaga ako. Kaya hayan, maagang nabuntis si Inday at nasira ang buhay. Gayunman, masaya akong nagkaroon ng napakakulit at pasaway ni Angel. Dahil kay Shaira na nabago ang buhay ko. Natuto akong tumayo on my own nang hindi umaasa sa parents ko. Kung babalikan ko ang gabing yun, wala talaga akong maalala kung sino nga ba ang ama ni Shaira. I was drunk that night dahil sanay ako sa alak. Naalala ko lang may mga kausap kaming guy and I don't remember anything kung sino sila. Basta pagising ko, nasa isang silid ako. Walang suot at masakit ang buong katawan na parang dinaanan ng pison, especially my private part. And take note, I was only 17 that day at nag-aaral pa ng high school. Nasanay akong sumasama sa mga friends kong mag-bar, outing at madalas ay lasing. Kaya nga wala akong kamalayan sa nangyari sa akin. And sad to say, after malaman ng parents ko na buntis ako, at that age, nawala lahat ng cards ko, allowance ko, kotse ko, at higit sa lahat, bahay. Dahil pinalayas lang naman ako ni mom. Mabuti na lang talaga mayaman ako sa kaibigan at isang tawag ko lang sa kanila to the rescue na agad. And now, nasa townhouse ako ni Celine dito sa Bulacan. Libre lahat, may allowance pa. Saan ka pa? Dito ko na rin ipinanganak si Shaira, my beautiful daughter, sa tulong ni Celine at Veronica. And after kong manganak, nag-aral ulit ako. And now, I graduated in college, so I decided to go back in Manila para doon ako mag-work. Pero never akong babalik sa amin. Of course, mataas ata ang pride ko. Pero mommy, imposibleng wala akong daddy. Yaya told me na hindi pwedeng mabuo ang baby sa tummy kapag walang daddy. Now tell me, who is he? I want to meet him na. Ang sabi pa ni Yaya Aida, baka daw mayaman at gwapo ang daddy ko dahil pretty ako. Tumikwas ang isang kilay nito at nagkakandahaba ang nguso niya. Habang ako naman ay gigil na gigil sa yaya nitong masarap sa bunutan. Umiling-iling naman ako habang kinakalma ang sarili. Tigilan na natin to, Shaira. Stop asking me. Just pack your things because tomorrow we'll be going to Manila. Doon na tayo for good with your tita Celine. Panapos ko at tinalikuran ang napasimangot na bata. Mommy! Mommy! Tinipan ito. Nanggigigil akong tinungo ang kwarto ni Yaya Aida. Humanda sa akin to. Naikuyom ko ang aking kamao sa inis. Kakatok na sana ako nang marinig ko itong may kausap sa cellphone. Nakaawang ang pinto kaya sumilip ako. At ang bruha, nakahilata sa ibabaw ng kama. At ang lakas ng tawa habang nakadikit ang cellphone sa tenga. Yes babe, magkita na lang tayo sa Maynila. Bukas nga daw ay uuwi kami dyan, sabi ni Ma'am Sabrina. Kasabay noon ay malakas na naman itong tumawa. Naikinairit ako. Wala akong kaalam-alam na kumekerengkeng tong si Yaya Aida. Makukurot ko talaga siya sa singit. Yaya Aida! Kalampag ko sa pinto. Mabilis itong tumayo at iniawang ng mas malaki ang pinto. At nakangisi pang sumungaw ang ulo habang tinatakpan ng cellphone sa tagiliran. Mag-impake ka ng mga gamit dahil maaga tayong luluwas bukas pa Maynila.
Utos ko. Ayaw kong pagdating ni Celine saka pa tayo magkukumahog. You got it? Dagdag ko pa. Ngumiti ito. Yes, Inday. Sabkaron jud dayon manghipos ko. Sagot nito gamit ang ibang lingwahe na hindi ko naman maintindihan. Inirapan ko siya. Speak Tagalog, Yaya. Hindi ko magets. Nagtitimpi ako sa bunutan siya. Sabi ko, Inday Sab, ang ganda nyo ngayon. Bagay kayo ni Sir Javier. Saad nito na ang tinutukoy ay ang 2 taon kong manliligaw dito sa Bulacan na hindi ko naman pinapansin kahit na napakatyaga namang manligaw sa akin. Binasted ko ng lahat-lahat ay wala pa rin. Mabuti nga at lilipat na kami sa Maynila dahil mahihinto na ito sa kakasunod sa akin. Isa pa nga pala, Yaya, wag na wag kang magbabanggit ng kahit ano kay Shira, especially about her dad. Wala siyang ama, patay na, you understand? Naiirit akong saway sa kanya. Nalaki ang mga mata nito at tumingin sa gawi ko. Tutup ang dibdib, larawan ng pagkagulat. Nga naman, Inday Sab, naunsa madi ay siya? Tanong nito sa akin. Ewan ko, mag-impake ka na nga lang, mauubos ang pasensya ko sa'yo. Sinigawan ko siya at naiinis na tumalikod at tinungo ang sarili kong silid dahil hindi ko na naman siya maintindihan. Naiwan naman si Yaya Aida na napapakamot ng ulo. Samot bayak kagwapa, unyag maglagot. Saka ito tumawa at kinausap muli ang boyfriend niya na nasa kabilang linya. Matapos kong mag-impake ng iilang gamit namin ni Shira, ay tinabi ko na lamang sa gilid. 3 malalaking travel bag. Hindi ko maaasahan si Yaya dahil umiinit ang ulo ko sa kanya. Baka makalbo ko pa siya. Nagluto ako at sabay-sabay na kaming kumaing 3. What's wrong, Shira? Tanong ko. Nang malingunan ko itong hindi ginagalawang chapsuy na paborito nitong kainin. Mommy, kapag umalis tayo, I really miss my friends here. Naiiyak nitong Saad. Napatingin sa kanya si Yaya Aida. Marami kang makikilala sa Maynila. Bale wala akong sagot. Bakit pa tayo lilipat? Pinapaalis na po ba tayo ni Tita Celine dito? Dramatic nitong tanong with tears. Oh great, ito na nga bang sinasabi ko? Bulong ko. Please mommy, ayokong umalis dito. Nauwi sa pakiusap ang sinabi ni Shira. Hindi ko ito pinakinggan. Para sa akin, kung nasaan ang magandang opportunity, doon kami. Hindi ako mabubuhay dito sa provincial rate sa Bulacan. Magtatrabaho ako sa company ng dad ni Celine sa Maynila at malaki ang kikitain ko doon kaysa rito na pati sahod ni Yaya Aida ay nade-delay pa. Sinulyapan ko si Yaya Aida at sinenyasan na aluhin at piliting kumaan si Shira para makatulog ng maaga dahil ayaw kong bukas mag-iinarte itong puyat para hindi kami matuloy umalis. Ano? Ready na ba kayo? Nakangiting bumaba si Celine sa kotse pagdating. Saktong nasa labas na rin kami ng bahay, maging ang aming mga bagahe. Ngayon ang araw ng luwas namin pa Maynila at tutuloy kami sa isang apartment kung saan ang aming magiging bagong tirahan. Kahapon na nakapagpasa na ako ng resume sa company ni Tito Rodial na ama ni Celine at interview na lang ang kulang sa akin para makapag-start na ako sa work and I expect it tomorrow. Hindi ako pwedeng matambay ng matagal sa bahay. Need kong kumayo dahil malaki na ang utang ko kay Celine at nakakadama na ako ng hiya. Ngumiti ako at sinalubong ng beso ang bagong dating. Maging ito ay ganoon din. Galak kaming nagyakap. Sakto ang dating mo, Bes. Saad ko nakangiti. Iginala nito ang paningin matapos naming magyakap na tila may hinahanap. Where is Shira? Takang tanong nito. Ininguso naman ni Yaya Aidang alaga na nasa kapitbahay pa at nagpapaalam sa mga friends nito. Nag-iiyakan naman ang mga kausap ng anak ko. Nakala mo may nagaganap na shooting. Di maampat ang yakapan at pagpapaalam sa isa't isa. Shira, let's go sweetheart. Tawag ni Celine sa anak ko na agad nalungkot at kinaway na lang ang isang kamay sa mga kaibigan habang palapit sa amin. Habang nasa biyahe kami ay tahimik ang anak ko. Kagabi pa ito walang kibo na tila masama ang loob. Kami naman ni Celine ay busy din sa pag-uusap tungkol sa bagong buhay na kakaharapin namin sa Maynila. Doon ko na rin napagpasyahang pag-aralan si Shira next year. Nakausap ko na si Dad about the resume mo. Bukas agahan mo sa office. Ani Celine.
Kinakabahan ako, Bes. Tugon ko. Tumawa ito. Ikaw talaga, Bes? Hindi ka na iba kay Dad. At saka, bago ka pa nakapagpasa ng resume, nabanggit ko na sa kanya ang tungkol dito. Masayang anito. Sa palagay mo, Bes, mabibigyan kaya ako ng chance na makapagtrabaho sa company ng dad mo? Nag-aalangan ko pang tanong. Oo naman, Bes. Huwag kang mag-alala. Basta magtiwala ka lang sa akin, okay? Ngingiti-ngiti nitong sabi. Nakahinga ko ng maluwag. Salamat talaga, Celine, ha? Ang laki na ng utang na loob ko sa'yo. Promise, kahit sa anong paraan, babawi ako, okay? Sabi ko pa. Ano ka ba, Bes? Love kaya kita. Kayo ni Shira. Basta nandito lang ako parati para sa inyo. Nginitian lamang ako nito. Matapos ang pag-uusap namin ni Celine, ay saka nito binalingan si Shira na nakapwesto sa likurang bahagi ng kotse katabi ni Yaya Aida. Ako naman ay nasa passenger seat katabi ni Celine. Hanggang ngayong nasa MacArthur Highway na kami, ay tahimik lamang ang anak ko. Oh, Shira, sweetheart, hindi ka ba masaya? Nalilipat na tayo ng Maynila? Tanong ni Celine sa anak ko. Nagangat ito ng tingin, pero hindi umimik. Halatang masama pa rin ang loob. Nagkatinginan kami na Celine. Sinanyasan ko siyang kausapin pa si Shira. Baka sakaling gumaan ang pakiramdam. Kapag ako kasi ang kumakausap dito, ay hindi ako papansinin. Sa totoo lang, mas malapit pa nga ang loob nito kay Yaya Aida na araw-araw nitong kasama kaysa sa akin. Ayaw mo ba sa Maynila? Mas malapit tayo sa mga mall, maraming toys, at syempre, malapit sa Jollibee. Masayang sad ni Celine, pero nanatiling tikom ang bibig ni Shira. Narinig kong bumuntong hininga si Celine kalaunan. Hay, alam mo, Bes, sa palagay ko, isa lang makapagpapasaya sa kanya. Baling nito sa akin. Ano naman yun? Tinaasan ko siya ng isang kilay. Ang daddy niya. Pabulong nito. Gosh, Bes, pwede ba? Huwag kang magbabanggit tungkol sa dad niya dahil ayaw kong mapasubo. Inis kong saad. Tumawa naman ito. Kasi naman, Bes, bakit hindi ka nalang tumanggap ng manliligaw? Alam ko namang eager ang anak mo sa isang ama. Sinamaan ko siya ng tingin sa narinig. Ni minsan ay wala sa plano ko ang magdagdag ng sakit sa ulo na magdademandang oras ko. Tanging kay Shira ko lang nais ibigay ang aking free time. Lalo na ngayong kailangan ko ng kumayod ng doble dahil mag-aaral na ang anak ko. I'm sorry, Celine. Kung mayroon man sa ating dalawa ang dapat tumanggap ng maliligaw, ikaw yun. Balik ko sa kanya sa sinabi nito. Tumawa naman ng malakas si Celine. Huli ka na sa balita, my dear Bess. Naalala mo ba si Austin Escava? Yung na-meet natin sa bar 4 years ago? Well, coincidence kaming nagkita ulit sa mall. 3 buwan ang nakakalipas. And heto pa, kinuha niya ang number ko. Then kinikilala na namin ang isa't isa. Malapit na rin siyang manligaw sa akin. Dahil one time, pinadalhan niya ako ng flower. Kinikilig nitong pagkukwento. Kinabahan ako. Biglang may sumagi sa alaala ko matapos marinig ang sinabi ni Celine. Nahulog ako sa malalim na pag-iisip. Kasama kasi ni Austin ang 3 nakilala namin ni Celine noon sa bar. Ang natatandaan ko ang pangalan ng mga kasama nito ay si Liam, Noah at yung isang tahimik. Pilit kong inaalala iyon pero hindi pumasok sa isipan ko. Nakainom na kasi ako nung time na yon at hindi na pumasok sa isip ko ang mga nangyari. Basta ang tanda ko ay nagsasayaw ako kasama ang isang lalaking yun at hanggang doon lang. Anyari, Bes? Natahimik ka yata? Puna ni Celine. Umiling ako. May naaalala lang pero hindi malinaw. Alam mo, naisip ko lang na isa sa mga kaibigan ni Austin ang ama ni Shira, Bes. Pabulong nitong saad. Napalingon naman ako sa gawin nito. Kutob ko rin iyon. Ito ang kasama ko matapos mawala ni Celine sa tabi ko. Pero ayaw ko ng pag-aksayahan pa ng oras. Hindi rin naman ako interesado pang habulin ng ama ni Shira. Kaya kong buhayin ang anak ko nang wala ito. Huwag na nating pag-usapan, Bes. Pwede? Ayaw kong umasa si Shira na may ama siya. Baka masaktan lang ang anak ko. Saad ko kay Celine. Dahil dito inilihis ng kaibigan ko ang topic naming dalawa hanggang sa makarating kami sa Maynila. Gabi na at tulog na si Shira pagdating namin dito sa bagong titirhan. Mabuti na lang at bago kami tumuloy sa bahay ay dumaan muna kami sa restaurant upang kumain.
Maaga pa sana kami nakarating kung hindi ma-traffic. Binuhat ko na lamang ito papasok ng kwarto, saka nagpasalamat sa kaibigan. Nagpresenta pa itong tutulungan kaming mag-ayos ng mga gamit, pero tinanggihan ko ito. Kami na lang ni Yaya ang bahala doon. Alam ko ang pagod na rin ng kaibigan ko dahil sa mahabang oras na pagmamaneho. Kita na lang tayo bukas sa office bus. Bye! Kaway nito saka pinaharurot na ang kotse. Ako naman ay sinara na ang gate at pumasok na sa loob ng bahay. Binihisan ko muna ang aking anak bago inayos sa mga gamit namin katuwang si Yaya Aida. Bukas maaga ang pasok ko at ayoko magahol sa oras. Kaya kahit hating gabi na, ay siniguro kong maayos ang lahat bago ako matulog. Kinabukasan, tulog pa si Shira nang umalis ako. Nagtaksi na lamang dahil hindi na ako masusundo pa ni Celine. Habang papasok sa mataas na gusali ay kabado ako. Nakasalalay kasi rito ang buhay naming mag-ina. Nasa entrance ako nang biglang may bumangga sa akin. Sa pag-aalala nito ay nahawakan ako sa kamay. Nagulat din ako pagkakita sa lalaki. Austin? Bulalas ko. Tandang-tanda ko ang mukha nito. Ito rin ang naghatid sa akin noon sa hotel, maging sa kwarto kung saan ako nagising nang wala ng suot. Si Austin ba ang ama ni Shira? Naitanong ko sa aking sarili habang titig na titig sa lalaki. Miss, are you okay? Napapitlag ako nang magsalita ang lalaking may hawak sa akin. Daba kong inayos ako nito ng tayo. Ang lakas pa rin ng kaba ng dibdib ko nang mapatitig ako sa gwapong mukha ng lalaki. Okay lang ako. Dagli akong lumayo ng kaunti sa lalaki, pero nanatiling nakatitig dito. Napansin ko ang malayo sa mukha ni Austin si Shira, kaya alam ko sa aking sarili na hindi ito ang ama ng aking anak. Saka lang ako tila nakahinga ng maluwag. Wait! Anito habang titig na titig sa mukha ko. Ikaw nga! Bulalas nito at ngumiti sa akin. Sabrina, ikaw nga! Patanong ang tono nito sa akin. Saka hinagod ako ng tingin mula ulo hanggang paa, na tila bagalak nang makilala ako. Dahil dito, nakadama na naman ako ng kakaibang kaba at nag-iwas agad ang tingin. Bigla akong nag-alala ngayong nakilala ko nito. Maaaring isa sa mga kaibigan ni Austin ang ama ng anak ko at nag-aalala akong mabanggit ng lalaki ang tungkol kay Shira kapag nalaman nito ang tungkol sa anak ko at hindi ko hahayaang mangyari yun. Excuse me? Matapos ayusin ang sarili ay madali ko na siyang iniwanan. Malalaki ang hakbang na tinungo ko ang elevator sa 17th floor dahil nandoon ang opisina ni Tito Rogel. Sabrina, wait! Hinabol pa ako ni Austin hanggang elevator. Pero agad kong pinindot ang button upang sumara ang pinto. Hindi malaman ni Austin ang gagawin upang masundan si Sabrina dahil sa mabilis na pagsara ng pinto ng elevator hanggang sa naisipang tawagan ng lalaki si Drake. Austin's point of view. Batid ko ang matagal nang hinahanap ng lalaki si Sabrina, kaya tiyak kong matutuwa ito kapag naibalita kong nagkita kaming dalawa. Tanda kong si Sabrina noon ang babaeng hinatid ko sa isang hotel galing sa bar, kung saan naghihintay si Drake dahil type nito ang babae. Yun nga lang, ng mga sandali ngayon na wala pang lakas ng loob ang kaibigan ko para sabihin kay Sabrina ang nararamdaman. Hindi ko alam kung anong nangyari sa dalawa, pero palagay ko ay mahal ng kaibigan ko si Sabrina, magpasa hanggang ngayon. Paniguradong matutuwa ito sa ibabalita ko tungkol kay Sabrina. Kinuha ko ang cellphone ko at taga-dinaya ng numero ni Drake. Ang kaso ay walang tugon. Hanggang sa nagsawa na ako kakatawag sa lalaki. Marahil ay naka-duty na ang kaibigan kong doktor. Sabrina's point of view. Nandito na ako sa office ni Tito Rodian, kaya kinalma ko na ang aking sarili sa kabang naramdaman sa paghaharap namin ni Austin kanina. Marahan akong kumatok na agad din namang bumukas ang pinto. Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Bulalas na tanong sa akin ni Celine pagkapasok ko sa office ni Tito Rodian. Naroon na naman kasi ang mga pag-aalala ko. Maaaring si Celine ang sadya ni Austin sa lugar na yon. Mabilis kong hinila sa likod ng pintuan ng kaibigan ko at may binulong. Nanlaki naman ang mga mata ni Celine matapos kong sabihin na nagkabanggaan kami ni Austin sa ground floor. Talaga, Bes? O ano, nakilala ka ba niya? Bulalas nito. Oo, at nag-aalala ako. Pwede bang humingi ng favor sa'yo? Huwag mong sabihin kay Austin na nandito ako. Pakiusap ko sa kanya.
Pero naputol ang pag-uusap naming dalawa. Nang kalaunan ay pumasok na si Tito Rodiel. Binati kaagad ako nito at kinamusta ang aking anak. Sinenyasan naman ako ni Selena umupo. Nagpaalam naman muna ito sa ama na lalabas para masimulan na ang interview. "Good luck, Bes," wika nito. Saka akong initian at kumaway pa sa akin. Sinulya pa ng ama at sinabing tanggapin ako sa work. Mabait naman si Tito Rodiel. Katunayan ay tungkol sa kalagayan naming mag-ina ang mga tanong nito. Nakaagad ko rin namang nasasagot. Isa sa mga katanungan ni Tito Rodiel kung paano ko pagsasabayin ng trabaho at the same time pagiging ina kay Shira. Or kung hindi ba kaya malilimitahan ang oras ko sa trabaho at sa aking anak. Sinabi kong mahirap pero kaya kong gampanan ng sabay ang tungkulin ko bilang ina kay Shira at sa aking trabaho. Walang hindi kayang gawin ng isang ina para sa anak. Sa totoo lang, nagampanan ko na maging ama't ina kay Shira. Kahit pa noong baby pa ito, magpasa hanggang ngayong malaki na. Matapos ang interview, ay tanggap naman kaagad ako nito. Labis ko yung pinagpapasalamat kay Tito Rodiel at nangakong pagbubutihin ko ang aking trabaho. Tuwang-tuwa naman si Selena makapag-usap kami after ng interview ko. Tinungo ko kasi agad ito sa opisina para sabihin ng magandang balita. Niyakap ako nito at masaya na magkakasama na kami sa trabaho. Sana nga ma-assign ako sa department ng kaibigan ko. Pero dahil bukas pa ang simula ko, ay umuwi na muna ako para maghanda sa unang araw ko bukas. Nakalimutan ko na ang banggitin ng tungkol kay Austin na wag sabihin dito rin ako nagtatrabaho. Siguro ay tatawagan ko na lamang ito. Pagdating sa bahay ay nadatnan kong mukhang Biyernes Santo ang mukha ng anak kong nakatanaw sa bintana. "Hi, baby." Hinalikan ko siya sa pisngi at niyakap. Tila wala itong ganang maglaro. "Mabuti naman at dumating ka na, Inday Sab. Ayaw naman niyang kumain. Pinilit ko naman." Kakamot-kamot sa ulo ni Yaya Aida at mukhang problemado. Binalingan kong muli si Shira. Hinawakan ko ito sa kamay upang dalhin sa kusina. Pero nagpumiglas ang bata. "Hindi ako kakain hanggat hindi ko nakikita ang daddy ko. Or kung hindi naman, bumalik na lang tayo sa dati nating bahay. Ayoko dito. Wala akong friends." At patakbo itong lumabas ng malaking pinto, tuloy-tuloy sa nakaawang na gate. Taranta kong nabitawan ng bag ko sa pag-aalala kay Shira at agad kong hinabol ang anak ko. Naunahan pa ako ni Yaya Aida na kumaripas din ng takbo. Palibhasa'y suot ko pa ang mataas na takong at naka-miniskirt pa ako, kaya hirap ako sa pagtakbo. Alalang-alala ko kay Shira habang nakikita kong binabaybay nito ang gilid ng kalsada at mabilis na tumatakbo. Si Yaya Aida naman ay walang hinto sa paghabol dito at dahil malaki ang katawan ay nahirapan nitong habulin si Shira. Ganoon na lang ang panggigilas ko nang makitang tumawid si Shira pagdating sa kanto, kung saan mayroong mabilis na sasakyang tumatakbo pasalubong sa bata. "Shira!" Pareho kami ni Yayang napasigaw ng malakas at halos mawala ako sa aking sarili, lalo na nang makita kong natumba ang aking anak. Halos mawalan ako ng ulirat sa matinding takot. Hindi ko kayang mawala ang anak ko. Ikamamatay ko. Mabilis namang bumaba ang lula ng sasakyan at nauna pa itong nakalapit sa anak ko. Kita kong pinulsuhan nito ang bata, saka binuhat at akmang isasakay sa kotse nang magsisigaw ako. Noon ay tuluyan na akong nakalapit sa mga ito habang umiiyak at hinihingal. Si Yaya ay nasa malayo pa at iniwan ko na. "Mrs., just calm down. Walang masamang nangyari sa kanya. Nawalan lang siya ng malay." Pagkakita sa aking umiiyak ay saad nito. "Paano mo nasabi? Kapag may masamang nangyari sa anak ko, ipakukulong kita at hindi kita mapapatawad." Hilam ang mga mata ko sa luha habang dinuduro itong galit na galit. "Don't worry, I'm a doctor. And besides, hindi ko siya nasagasaan. Ang mabuti pa'y sumama ka." Mabilis itong isinakay sa kotse ang aking anak habang buhat-buhat. Taranta naman akong sumakay sa kotse ng lalaki. Agad nitong minandohan ng driver na bumalik sa ospital. "Yes, Doc Soriano." Tugon ng driver nito. Ewan pero dagli akong napatingin sa suot nitong nameplate na makikita sa kabilang bahagi ng dibdib nito. Dr. Drake Soriano. Bigla ay nanlamig ako sa aking kinauupuan. Drake's point of view. "I know she is no other than Sabrina. I can't forget those beautiful face and kissable lips.
na isang gabing nag-iwan ng masarap na alaala sa akin na magpas hanggang ngayon ay nasa isipan ko pa. Ramdam ko ang pagsilakbo ng aking dugo sa tuwa pagkakita sa dalaga. Halos maglilimang taon nang hindi ko siya nasisilayan at ngayon ay hindi ko alam ang gagawin at sasabihin sa kanya. Duwag pa rin ako hanggang sa mapatitig ako sa batang babae na nasa aking mga bisig. She looks like me. Her eyes, nose and lips. Walang duda, anak ko siya. At nais kong siguruhin ang bagay na yun. Sinulyapan ko ang babaeng nag-aalala sa tabi ko. Sobrang na-miss ko siya. Kung sana'y pwede kong yakapin at haggan ng babae. Dr. Soriano, nandito na po tayo. Untag ng driver ko. Tinanguan ko siya. Si Sab naman ay napatingin sa gawi ko. Nang akmang kukunin ng bata ay iniwas ko ang aking kamay. Ako na, sumunod ka sa akin. Pagkasabi noon ay lumabas ako ng kotse. Karga ang anak ko at dinala sa aking opisina. Nais ko ring makausap si Sabrina. Isa pa'y out of duty naman ako. Ginawa ko ang ilang test sa bata to make sure na walang masamang nangyari dito. And I found out na nakatulog lang ito dahil sa shock. Tahimik si Sabrina na pinapanood lang ako at nakatayo sa gilid ng kamang kinahihigaan ng bata. Have a seat. Itinuro ko kay Sabang upuan sa gilid. Baka nangangalay na ito sa pagkakatayo. Habang ginagawa iyon ng dalaga, ay lihim ko siyang pinagmamasdan. Walang nagbago. Ang babaeng mahal ko noon, ay siya pa ring mahal ko magpasa hanggang ngayon. Kumusta ang anak ko? Baka sa boses ang pag-aalala nito. Nakaupo na ang dalaga at bahagyang ibinaba ang skirt dahil ang dadang puputi at mahabang legs nito. Ibinilik ko sa mukha niya ang aking mga mata, pero sa labi nito nakatuon ang pansin ko. Miss ko na iyon. Tumikim ito at napataas ang isang kilay nang mapansing titig na titig ako dito. Kunwari ay nilagay ko sa bulsa ang dalawang kamay ko. Wala siyang fracture. Obviously, hindi ko siya nabangga. Anong nangyari? Bakit mo hinahayaang lumabas ng bahay ang bata? Alam mong delikado. What if hindi ako ang nasa loob ng sasakyan? Naging mabigat ang boses ko dahil nag-aalala din ako para sa bata. Nakita kong nagbaba ito ng tingin at hindi kayang sulubungin ang mga mata ko nang muli ko siyang titigan. Alam kong alam ni Sabrina na ako ang lalaking nakasama niya isang gabi. Nararamdaman ko ang pagkailang nito sa akin. Ayaw ko namang biglain ng babae. Hindi ko alam kung anong pinagdaanan nito ng mahabang panahon nang wala ako sa tabi nito. Lalo't nagdalang tao pala ang babae nang hindi ko alam. Nagbunga ang hindi inaasahang nangyari sa amin. I'm sorry, nag-aalala lamang ako sa bata. Marami kaming cases ng hit and run, kaya hindi ko maiwasang mag-overact. I'm sorry. Hinging paumanhin ko sa kanya. Marahan akong humakbang papalapit kay Sabrina. Nais ko siyang hawakan, pero narinig kong umungol ang bata. Excited akong napalingon sa gawin nito, at hindi maiwasang mapangiti pagkakitang tuluyan nitong nagising at umupo sa kama. Napaka-cute nito. Anak! Umiyak na muli si Sabrina na dinaluho ang bata ng yakap. Anong masakit sa'yo? Sabihin mo kay mommy. Hinaplos nito ang buong mukha at hinalik-halikan sa pisngi. Ramdam ko kung gaano ito nag-aalala sa anak. At kita ko rin kung gaano nito kamahal ang bata. Panay ito hingi ng sorry na hindi pinapansin ng una dahil tila masama ang loob. Tikom ang bibigat parang ayaw pansinin ng ina. Let me talk to her. Ani ko kay Sabrina. Napatingin ito sa gawi ko at marahang lumayo sa bata. Lumuhod ako sa paanan nito para magpantay ang mukha naming dalawa ng anak ko at pinakatitigan. Nananabik akong yakapin siya pero pinigilan ko ang aking sarili. Di ko pa man nasisigurong ito ang nabuo namin ni Sabrina. Subalit damang-dama ko ang lukso ng dugo bilang ama ng batang ito. What is your name? Marahan kong hinawakan ang maliit nitong mga kamay. Shaira. Ani ng munting tinig. Initaan ko siya bagay na ikinangiti din ito. Ikaw, anong pangalan mo? Balik tanong nito sa akin. Bahagya akong natawa sa kanya. She's smart. I am Drake, a surgeon doctor. Pagpapakilala ko. Wow! Nagningning ang mga mata nito. Pagkuwa'y inilibot ang paningin sa aking opisina, waring may tinitignan. May asawa na po kayo? Hindi ko alam kung bakit nito iyon na itanong, pero may bahagi sa puso kong natutuwa sa kanya. Wala, baby.
Tugon kong napapangiti. Girlfriend? Tanong pa. Umiling ako. Wala pong boyfriend ang mommy ko. Pwede po kayo pumunta sa bahay at magdala ng flowers para sa kanya. Stop it, Shira! Agarang saway ni Sabrina sa anak nito na napalakas ang boses. Nakasimangot ang babae ng lingunin ko dahil sa gulat. Namumutla ang tuktok ng ilong nito. Napanguso naman si Sabrina pero hindi pinansin ng ina. Let's go home. Na agad lumapit at hinawakan sa kamay ang bata. Hindi ko sinasadyang pigilan si Sabrina sa palad nito. Ayokong matapos ang sandaling kausap si Shira. Natigilan naman ito habang nakatitig sa akin, pababa sa palad naming dalawa, saka pahablot na inagaw. Okay na si Shira, kaya aalis na kami. Muli nitong hinila ang kamay ng bata, pero nagpumiglas ito. No, mommy! Ayokong sumama sa'yo! Sigaw din ito sa ina, saka hindi nag-alangang kumapit sa akin at nagpapaawang tumingin sa mga mata ko. Pasensya ka na, Dr. Soriano. Matigas talaga ang ulo ng anak ko. Masyadong na-spoiled. Dinig kong saad ni Sab bago nilapitan ng bata sa kasapilitang binuhat. Pumalahaw naman ang iyak ang bata na pilit inaabot ang aking kamay. Naaawa ko sa anak ko at hinabol ang mag-ina. Pinigilan ko ang dalawa at nangakong dadalawin si Shira para huminto lamang ito sa pag-iyak. Promise po? Humihikbi nitong tanong, sakalang huminto sa pagwawala. Halata akong iritable na ang ina nito na masamang nakatingin sa akin. Pero wala akong nagawa dahil sa tantrums ng anak niya. Marahas akong napabuntong hininga nang makasakay sa taxi ang dalawa. Saka ko kinuha ang susi ng sasakyan at sinundan ang mga ito para alam ko kung saan pupuntahan si Sabrina at Shira. Tinawagan ko na lamang ang driver ko na wag na akong hintayin at mauna na ito sa bahay. I had a good news for you, bro. Ani Austin. Nandito kami sa suite ko matapos kong sagutin ang tawag nito kanina habang sinusundan ko si Sabrina. Hindi ako interesado. Tugon ko. Mas abala ang isip ko sa aking mag-ina kung paano mag-approach kay Sabrina para makasama ang mga ito. Nagkita kami ni Sabrina kanina. Saad nito. Napatingin ako sa gawin ni Austin saka bumuntong hininga. Nagkita din kami kanina and you know what? Nagbunga ang nangyari sa amin sa hotel almost 5 years ago. Mas nagulat si Austin sa binalita ko. Nanlaki ang mga mata nito. Really? Paano? Exaggerated nitong tanong. Ikinuwento ko naman ang nangyari kaninang paghaharap namin ni Sabrina hanggang susundan ko ang dalawa sa tinitirahan ng mga ito at sa bala kong puntahan ang aking mag-ina. Pero naroon ang pag-aalangan ko dahil tila hindi komportable si Sabrina sa eksenang paghaharap namin kanina. Ano pang hinihintay mo? This is your chance para makasama ang mag-ina mo. Pero bro, congrats in advance ha. Sa wakas mabibigyan na rin ng katuparan ng nais mong makasama si Sabrina. Plus may anak na kayong dalawa. Tuwang-tuwa si Austin na tinapik ako at kinamayan. Salamat bro. Tugon ko. Pero sa totoo lang ay hindi ko alam kung paanong sisimulan ang tungkol sa aming dalawa ni Sabrina. Iisipin itong pananamantala ang ginawa ko sa kanya noon. Lalo't pagkatapos na nangyari sa amin ay iniwan ko ito sa hotel dahil kailangan kong lumipad sa abroad para sa internship ko. Sabrina's point of view. Pagod ako sa maghapong trabaho sa office, lalo at nag-overtime ako ng 4 na oras. Need kong gawin iyon para sa future na nag-iisa kong anak. I was expecting na wala ng tantrum si Shira. Dahil kahapon ay hindi ko lang siya napagalitan, kundi for the first time ay napagbuhatan ko siya ng kamay dahil sa ginawa niyang pagtakbo at muntik ng masagasaan. Ngayon lang sumakit ang ulo ko ng ganito kay Shira at napag-isip-isip kong hindi pala nakakabuting na ibigay ko sa kanya ang lahat ng gugustuhin niya. Dahil hindi ko pala kayang ibigay ang lahat, lalo na ang hinihingi niyang ama. Kahit nagkaharap na kami ng Drake na yon, ay hindi ko siya bibigyan ng katiting na karapatan sa anak ko. Wala akong pakialam sa mararamdaman nito. Pero sa susunod na magkita kami, ay hindi na nito mahahawakan pa ang anak ko. You like it? Yay! Thank you, Daddy! Napapitlag ako pagpasok sa bahay nang marinig ko ang boses ng anak ko at ang pamilyar na boses ng isang lalaki. Agad kong itinulak ang pinto para makitang magkayakap sina Drake at Shira.
Hawak nito ang isang bagay na batid ko'y galing sa lalaki. Shaira! Ani ko upang kunin ang atensyon ng bata. Saka naiinis na sinulyapan ang tukmol sa tabi nito. Mommy, halika po, andito si Daddy. Kumawala ito sa ama at lumapit sa akin. Saka ako hinila palapit sa lalaki. Sabrina, pwede ba tayong mag-usap? Saad naman ni Drake na nakatingin sa mga mata ko. Sinamaan ko siya ng tingin. Ang kapal naman ng mukha nito na magpakilala sa anak ko bilang ama. Yaya! Yaya! Napuno ng malakas kong boses ang kabahayan, kaya natataranta ang babaeng lumapit sa akin na nakangiti pa. Ano yun, Inday Sab? Binalingan ko ito. Dalhin mo si Shaira sa kwarto niya. Utos ko. Ayoko po, dito lang ako. Mabilis na salo ni Shaira. Tingin ko ay mas naging matigas ang ulo nito ngayon simula kahapon. Para itong nakatagpo ng kakampi sa katauhan ng ama. Tingin ba nito'y hahayaan kong magkalapit ang mga ito? It's okay, sweetie. Mag-uusap lang kami ni Mommy. Sumama ka na kay Yaya, ha? Mabait na kausap ni Drake kay Shaira. Dahil dito'y lumiwanag ang mukha nito. At ang nakasimangot kanina ay nagkaroon na ng mga ngiti. Para bang lumalabas na ako na itong kontrabida sa dalawa. Lalo akong nakaramdam ng inis kay Drake. Gusto ko siyang gilitan ng liig. Pero tahimik akong pinagmamasdan ng dalawang nagpapaalam sa isa't isa. Kaya mabait na sumama si Shaira sa yaya nito patungo sa kwarto. Ang kapal naman ng mukha mong magpakita pang muli sa anak ko. At ano to, ha? Nagpakilala ka na ama niya? Panunuya ko sa kanya, matapos masigurong hindi maririnig ni Shaira ang sasabihin ko. Walang emosyon akong tinignan ni Drake. Nag-dinner ka na ba? Nag-aalala nitong tanong sa akin. Napaawang naman ang labi ko. Natanga ako sa tanong niya. Anong connect nun sa sinabi ko? Inirapan ko siya. Hindi pa. Dagli ko dugon. Sa gulat ko'y hinawakan nito ang aking kamay at hinila patungo sa kusina. Nag-init ang pisngi ko at tila may kuryente na namang gumapang sa katawan ko mula dito. Dahil sa simple nitong paghawak sa akin, tulad ng ginawa nito kahapon. Bitiwan mo nga ako, Drake. Ano ba tong ginagawa mo? Hindi ka nakakatuwa. Singhal ko sa kanya. Nagpumiglas ako at kulang na lang yata ay sipain ko siya. Pero parang bakal ang kamay ni Drake at habang nagpupumiglas ako ay lalo akong nasasaktan. Padaskol akong inuupo sa harap ng mesa pagkapasok namin sa komedor. Humihingal naman ako sa inis na tiningnan ito. 1 year ako sa abroad. I'm sorry kung kinailangan kitang iwan pagkatapos ng nangyari sa atin. But believe it or not, inihabilin kita kay Austin para magpaliwanag. Pero wala ka na sa hotel pagdating niya. Pagpapaliwanag ni Drake habang pinaghahain ako ng pagkain sa mesa. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ko. Basta, nakaawang ang labi ko habang sinusundan ng bawat pinong kilos nito. Pagbalik ko ng Pinas, hinanap kita. Na-miss kita, Sab. Mahal kita. Pag-amin nito, matapos maglanding sa harap ko ang kanin at ulam. Nahirinan ako mula sa narinig mula kay Drake. Miss? Mahal? Pag akong tawa, inis ko siyang tinignan. Alam ko kasing walang katotohanan ng mga sinasabi nito. Paano ako nito minahal ng isang gabing pagkikita namin? Nagsasabi ako ng totoo, pero kung ayaw mong maniwala ay patutunayan ko na lang na mahal kita. Pakasalan mo ko. Walang gatol na saad nito at umupo sa harap ko. Sa pagkakataong iyon ay pinaglalagyan ako ni Drake ng pagkain sa plato. Tingin mo ganoon lang kadali para sa iyo ang lahat na mapapayag ako? Wala kang karapatan sa anak ko. Anak ko lang si Shaira. Anak ko rin siya, Sab. Tugon nito. Hindi mo siya anak. Mabilis at galit akong tumayo matapos itong sinigawan. Pero iniupo lang ako nitong muli. May DNA test kami ni Shaira. Kapag lumabas ang result, saka mo sabihin hindi ko siya anak. Kampante pa nitong sagot na tila ba sinasabing ako ang dapat kabahan. Gusto kong pamuuhan ng lupa dahil sa paghahabol ni Drake sa anak namin. Alam kong ito ang pipiliin ni Shaira dahil sa bigsama ang bata. At ako ang parang nawalan, samantalang ako ang nagpakahirap ng ilang taon sa anak ko. Balak mo bang kunin sa akin ang anak ko? Naninikip ang dibdib ko nang tumingin kay Drake. Umiling ito. Pareho ko kayong gustong makasama. Patutunayan ko sa iyong mahal kita, Sab.
Handa akong panagutan ng ginawa ko noon. Bigyan mo lang ako ng chance na iparamdam sa'yo yun. Pero hindi ako nagmamadali. Willing akong ligawan ka. Paano kung ayaw ko? Tingin mo ba ganoon na lang kadali yun? Pagkatapos ng ilang taon, basta mo na lang kukunin ang karapatan mo kay Shaira? Umuusok ang ilong ko sa galit na tanong sa kanya. Kung ganoon, hayaan mo akong makasama siya. Tumayo ito at lumapit sa akin saka tinitigan ako. Susunduin ko siya bukas ng umaga. Kunin mo na lang sa akin sa hapon. Okay ba yun? Matapos akong ngitian, saka ako nito iniwan. Nangingit-ngit ako sa galit na sinundan siya ng tingin. Ang kapal ng mukha. Saan naman ang galing ang lakas ng loob nito? Para magdemand ng ganon sa anak ko. Para bang binaliwala lang nito ang 4 na taon kong sakripisyo kay Shaira. Matapos magtanim ng binhi at biglang umalis? At pagbalik ay gustong aanihin na lang? Nakakainis ka, Drake. Munalas kong sigaw at nagpapadyak. Hindi ko matatanggap na ako pang magmamakaawa sa lalaking yun para kay Shaira. Naunsa ka, Inday Sab? Gulat na tanong ni Yaya Aida na napakaripas ng takbo palapit sa akin dahil sa malakas kong sigaw. Mag-impake ka, aalis tayo ngayon din. Hindi ako papayag na kunin ni Drake ang anak ko. Wala siyang karapatan. Sinigawan ko siya. Napangiwi naman si Yaya Aida. Ibig sabihin ba, Inday Sab, kadtong Drake di ay ang amahan ni Shaira? Kung bakit ay napangiti pa ang bruha. May masaya ba sa sinabi ko? Inis kong tanong. Wala man, kaso ang gwapo niya. Tili nito. Napamaang ako at nang hindi ako makatiis, ay nagpapadyak na iniwan ito. Matapos kong pukulin ng masamang tingin, baka ano pang magawa ko sa kanya. Pagdating sa silid, ako na mismo ang nag-impake sa mga gamit namin. Bukas wala na itong daratnan sa bahay na yon at sisiguraduhin kong hindi na niya kami masusundan. Drake's point of view. Maaga kong tinungo sa aking silid si Mr. De La Guardia na siyang pasyente ko 2 taon nang nakakalipas dahil sa pagkakaroon nito ng symptoms sa sakit sa puso. At dahil may edad na ang lalaki, ay nasa 50% na lang ang garantiya na magiging successful ito sa operasyon at pinayuhan ko siyang kumain ng mga healthy foods at uminom na lang ng gamot. Tutal naman ay hindi pa acute ang sakit nito. Maaari pang maagapan sa gamutan ang lalaki. Kaya every month itong may follow-up check-up, katulad ng araw na iyon. Bago tuluyang pumasok sa klinika ay sinulyapan ko ang suot nitong orasan. 8 o'clock in the morning, marahil ay tulog pa ang anak ko. Kaya bala kong pagkatapos i-check-up si Mr. De La Guardia, saka ko susunduin si Shaira. Good morning, Doc. Salubong ni Diana na aking assistant. Ninitian ko siya. Kanina pa po si Mr. De La Guardia sa loob, sabi nito. Tinanguan ko ito saka pumasok sa loob ng aking pinaka-office. Good morning. Bungad sa akin ni Mr. De La Guardia. Binati ko ito sa kanginitian. Bago kinumusta especially ang nararamdaman nito. May ilang test din akong ginawa at pinayuhan sa mga dapat nitong gawin at iwasan. Iilan sa ganitong edad ay kadalasang walang disiplina sa sarili pagdating sa pagkain. Naalala ko tuloy ang aking ama na pumanaw ng maaga dahil sa stroke. Mababa rin ang survival rate sa kaso ng ama ko noon. Kaya naisip ko kung gaano kaiksi ang buhay ng tao. Kaya hanggat maaari, ayokong sayangin ang pagkakataong makasamang mag-ina ko. Salamat, iho. Matapos ang check-up ni Mr. De La Guardia ay saad nito. Tumango ako at niresitahan nito ng maintenance na gamot. Ikaw ba, iho, may pamilya na? Habang inaantay ang mga sinusulat kong reseta sa kanya, ay tanong sa akin ni Mr. De La Guardia. Nagangat ako ng tingin at nabasa ko sa mga mata nitong sobrang seryoso. Medyo komplikado pero malapit ko ng pakasalan ng babaeng gusto kong makasama habang buhay. Saad ko na si Sabrina ang tinutukoy ko. Kung marahil hindi ko pinili ang pagiging doktor noon, baka kasama ko na sila ngayon ng anak ko. Dagdag ko pa, sa unang pagkakataon ay nasabi ko sa iba ang aking saloobin. Bukod kay Austin na siyang madalas kong kausap ay wala na. Maaga akong naulila at wala akong kapatid. Sa totoo lang ay napakalungkot ng buhay ko. Ngayon lang ulit sasaya dahil sa aking mag-ina. Tinapik ako nito sa balikat. Alam mo, iho, huwag kang mawala ng pag-asa. Ganoon lang talaga ang buhay. Minsan nasa ilalim, minsan naman nasa ibabaw.
Kami ngang mag-asawa ay hindi nawawala ng pag-asa na makita at makasama pa namin ang kaisa-isa naming anak. Bago man lang ako tumalikod sa mundong ito. Naging emosyonal ang matanda nang maalala ang tinutukoy nitong anak. Nakita ko ring tila nahirapan itong huminga, kaya tumayo ako at pinakalma ito. Bawal sa lalaki ang sumama ang loob, mapagod at sobrang saya. Hindi yun kakayanin ng mahina nitong puso. Dama ko kasing tila may pinagdaraanan din sa pamilya ang lalaki. Pero hindi na ako nag-usisa pa, baka mas lalo pang mapasama. Kaya pinayuhan ko na lamang ito sa mga bagay na pwedeng gawin at mga bawal dito. Nang matapos ay tinawagan na nito ang driver at isang alalay na siyang kasama ng lalaki dito buwan-buwan sa aking klinik. Napabuntong hininga pa ako habang sinusundan nito ng tingin palabas. Pag ko ay tinawag ko ang aking sekretary. Ito na munang maiiwan dito sa sarili kong klinik dahil pupuntahan ko si Shira. Pagdating ko sa bahay na tinutuluyan ni na Sabrina ay tila walang tao. Ilang beses din akong nag-doorbell at umaasang may lalabas at magbubukas ng gate. Pero lang sandali ang lumipas ay may lumapit sa akin na ginang. Magandang araw ho. Bati ko sa ginang. Sino ho ba kayo? Tanong sa akin. Napaisip naman ako kung paano magpapakilala rito. Ako ho ang ama ng batang nakatira dito. Sabi ko na lang. Sinipat ako nito mula ulo hanggang paa. Wala na sila dyan. At maaga pang umalis dala mga gamit nila. May sumundo sa kanilang lalaki, parang kasing tangkad mo rin. Sabi pa nito. Nakadama ako bigla ng pag-aalala at takot na baka hindi ko na makita pa ang anak ko. Mabilis kong tinawagan si Austin para humingi ng tulong sa kaibigan para mahanap agad sina Sabrina at Shira. Kapag napatunayan kong nais ilayo sa akin ni Sabrina ang anak ko, humanda ito sa gagawin ko. Sabrina's point of view. Hindi ko na ginamit ang pride ko para lang makalayo kay Drake. Alam kong hindi ako nais pang makita ng parents ko, pero kailangan kong gawin ito. Dito ko nais magtago. Tsak na mababaliw ito sa kakahanap sa amin at hindi ako papayag na may kaagaw sa atensyon ni Shira. Mommy, saan po ba talaga tayo pupunta? Nakasimangot ang cute kong anak nang bumaba kami sa taxi. Hindi ko siya pinansin na tumingala sa mataas naming bakal na gate. Ngayon ko lang naramdaman ang matinding pangungulila kina mom at dad matapos akong palayasin halos 5 taon nang nakakalipas. Inday Sab, magsasama na ba kayo ni Doc Pogi? Tanong sa akin ni Yaya Aida na kinataas ng kilay ko. Akala marahil nito na bahay ni Drake ang pinuntahan namin. Hindi ko siya tinugon pero inirapan ko ito. Ayoko makakarinig ng kahit na ano tungkol sa lalaking yun. Mommy, ano ba? Ang init! Narinig kong naiiritang sigaw ng maldita kong anak. Panayang paypay gamit ang kamay nito. No wonder, nakuha nito ang kaartehan ng yaya nitong si Yaya Aida. Na ngayon ay naka-eyeliner at blush on pa. Agad akong nag-doorbell. Senyorita Sabrina, ikaw ba yan? Kalaunan ay nagbukas ang gate at si Yaya Adela ang nagbukas. Alanganin akong umiti. Mommy! Muli ay tili ni Shira. Mas inis ito ngayon. Pawis na dahil sa sikat ng araw. Sino ba kasing nagsabing magsuot ito ng jeans, mag-rubber shoes at mag-blazer? Pwede namang shorts at sando lang. As usual, kagagawan na naman ni Yaya Aida. Nabaling naman ang tingin ni Ate Adelaide kay Shira. Madam, nandito si Senyorita Sabrina. Matapos kaming patuluyin ay nagmamadaling tawag nito. Pareho kaming tatlong walang imik habang inihintay si Mommy na kalaunan ay nandyan na. Sabrina! Anak! Naiiyak itong lumapit sa akin, saka ako niyakap ng mahigpit. Dahil dito ay napaiyak na rin ako na yumakap kay Mommy. Pagkuha na'y binalingan nito ang aking anak at ito naman ang sunod na niyakap. Apo ko, patawarin mo si Lola. Iyak nito na niyakap pa kaming dalawa. Nagdiriwang naman ang kalooban ko dahil sa tuwa ng pagtanggap na muli sa amin ni Mommy. Ngayon ay pakiramdam ko ay tuluyan ko nang napagtaguan si Drake. Maging si Dad na kadarating lang sa bahay ay niyakap ako at buong puso nagpasalamat sa aking pagbabalik. At ngayon nagbago ang takbo ng buhay ko. Hindi ko na kailangan magtrabaho sa company ni Tito Rodiel dahil pwede akong magbuhay reyna just like before. Hindi sa pagmamayabang, mayaman ng De La Guardia family.
Ekta-ektaryang lupain namin sa probinsya kung saan nanggagaling ang yaman namin. Wala pa sa aking abuelo. Tuwang-tuwa ang aking ama sa nag-iisang apo na si Shira. Naging madrama pa ang pagkikita ng maglolo at maglola dahil hindi naman daw inaasahan nitong buhay pa ang abuelo at abuela. Are you serious? Dismayadong tanong ni Celine nang sabihin ko magre-resign ako. Paniguradong malalaman ni Austin na doon ako nagtatrabaho at baka sabihin pa iyon kay Drake at matuntun kung saan ako nakatira. Hindi ko papayagang mangyari yun. Narito kami sa isang classic restaurant at walang makakakita sa aming dalawang nag-uusap. Yeah, pakisabi kay Tito, sorry, kailangan kong gawin to. Hinawakan ko ang isang kamay nito at tumingin sa mga mata ni Celine na nangihingi ng pangunawa. Inirapan naman ako nito. Ano pa bang magagawa ko? Bakit kasi kailangan mo pang itago si Shira sa ama niya? Maimpluwensya si Drake. I'm sure malalaman at malalaman niya rin kung saan kayo at kahit hindi ko pa sabihin kay Austin, no? Nakataas ang kilay nitong saad. Naikwento ko na rin kay Celine ang pagtatagpo namin ni Drake dahil kay Shira. Kaso hindi nito maunawaan ang kaartehan ko. Well, alam ko namang walang makakaunawa sa akin. Dahil ako lang naman ang nagpakahirap kay Shira. Simula nang ipagbuntis ko ito hanggang sa lumaki. Walang ambag ang kahit na sino sa aking sakripisyo sa pagpapalaki kay Shira. Kaya hindi ko hahayaan na magkaroon ako ng kaagaw sa aking anak. So paano? Magtawagan na lang tayo, Bes. I took my bag and is about to walk away when Celine spoke again. Hindi na rin ba pwede makipagkita ako sa inyong mag-ina? Mamimiss ko si Shira. Nagtatampo ang boses nito. Sa ngayon, hindi mo na, Celine. I'm sure hinahanap kami ni Drake. And please, alam kong nagkakamabutihan na kayo ni Austin. Wag na wag mong sasabihin sa kanya ang tungkol sa amin, okay? Pakiusap ko sa kanya. Malungkot itong tumango. Wait! Sa muli ay pigil niya sa akin nang nagsisimula na ako maglakad palabas ng restaurant. Pwede bang dumalaw na lang sa bahay niyo? Napabuntong hininga ako. Malaki ang utang na loob ko kay Celine, kaya hindi ko siya matanggihan. Sige Bes, ikaw lang ha, walang ibang kasama. Ngiti kong wika sa kanya. Napangiti na rin ito at tumayo mula sa kinauupuan at sabay na kaming lumabas ng restaurant. Sa di kalayuan ay may isang lalaking nakatanaw sa dalawang magkaibigan habang palabas ng restaurant. Walang iba kundi si Austin. Austin point of view. Sinundan ko kanina si Celine dahil alam kong close ang dalawa. Ramdam kong kikitain ito si Sabrina at hindi nga ako nagkamali. Ang ipinagtataka ko lang ay kung anong plano ni Sabrina at kailangan itong ilayo kay Drake ang bata, gayong ito naman ang ama. Palibhas ay hindi alam ni Sabrina kung anong pinagdaanan ni Drake, makita lamang siya. Kung alam lang sana ni Sab kung gaano nangulila ang kaibigan ko rito. Nang maghiwalay ang magkaibigan, ay palihim kong sinundan ang kotse ni Sabrina. Dumaan ito sa mall. At ako naman ay nanatili sa loob ng sasakyan, malapit kung saan nakapark ang kotse ng dalaga. Bala kong doon na lang hintayin. Lingid sa kaalaman ni Austin, ay natunugan ni Sabrina na may nakasunod sa kanya, kaya sinadya ng dalaga na dumaan sa mall. Sabrina's point of view. Hinintay ko ang bumaba ang lula ng kotseng nakasunod sa akin, pero hindi iyon bumaba. Maaaring si Drake ang nasa loob ng kotse. Talagang hindi ako nito tatantanan. Gigil akong napamura sa inis. Humanda ito sa akin. Mas lalo kong ilalayo sa kanya ang aking anak. Dadalhin ko sa Amerika si Shira at doon ko palalakihin. At doon ko na rin balak pag-aralin. Iyon ay kung papayag ang parents ko. Nang ilang segundo na hindi pa rin lumalabas ng sasakyan ng lula ng kotse, ay naiinip na ako. Wala naman talaga akong balak bilhin dito sa mall. Ang nais ko lang ay iligaw ang sumusunod sa akin. Lumipas pa ang isang oras at nakaupo na ako ngayon sa waiting area. Nawari ba'y may hinihintay? Sa gilid ng aking mga mata, ay natanaw ko sa salaming pinto si Austin na bumaba sa kotse. Maaaring nainip na ito. Lalo akong naggit-ngit. Alam kong inutusan ito ni Drake. Sinasabi ko na nga ba? Gigil kong bulong. Nagsuot ako ng shade at tinubad ang suot ng blazer. Saka lumihis sa kabilang exit door. Nakita ko kasing papasok si Austin. Madali kong tinungo ang nakapark na kotse at agad umalis nang hindi nito namamalayan.
dahil alam kong hinahagilap na ako nito sa loob. Success kong nailigaw ang kaibigan ni Drake, pero hindi ako sigurado sa mga susunod na araw. Kailangan kong mag-ingat. No! Si Daddy ang gusto ko, Yaya! Nasa gate pa lang ako ng bahay ay naririnig ko na ang sigaw ni Shira. Mukhang may problema na naman akong kakaharapin. Napabuntong hininga na lang ako pagpasok sa loob ng bahay. Pagkakita ng mga nagkalat na mga bagay sa buong sala, si Mommy ay tahimik na nakatingin lang kay Shira at si Ate Adelaide na panay ang pulot ng mga kinakalat ni Shira at si Yaya Aida na pilit kinakausap ang batang nagwawala. Anong nangyayari dito? Shira! Galit at gigil na gigil ako. Mukhang mapagbubuhatan ko na naman ng kamay ang aking anak. Pero nakita ko ang tinignan ako na makahulugan ni Dad na nakaupo sa kabilang side ng sofa. Call her Dad right now, Sabrina. Utos nito sa malambot na boses. What? Nagpanting ang tenga ko. Kung hindi mo mapagtahan ng apo ko, then let her father do. Saad pa ni Dad. Oh gosh! Nasapo ko ang aking sintido sa magkahalong stress at inis kay Shira. What should I do now? Wala bang silbi ang pagtakas ko kay Drake? Tinignan ko ang aking anak. Of course, hindi ko hahayaang malaman ni Drake kung nasaan kami. As in no way. Nilapitan ko ang aking anak at inalo. Okay baby, I'll call your dad now. But first, stop crying, okay? Ani ko. Kunwari ay hinalungkat ko ang aking phone sa bag kapag ko ay niyakap ito. Panay ang tulo ng malalaking butil ng luha ni Shira at awang-awa naman ang mga lolo at lola ng anak ko. Napakagaling nitong magdrama. Nang makitang dinadial ko na ang numero ng ama ni Shira, ay saka pa lamang nagliwanag ang mukha ng anak ko. Tila walang nangyaring pag-iyak at ngumiti pa. Hello, Daddy? Nang sagutin ng phone, ay tumulo na naman ang mga luha nito. Ako naman ay nangihinang napaupo sa tabi ni Mom, na nakangiti na ngayon habang nakatingin sa aking anak. Drake's point of view. Napatingin ako sa screen ng aking phone nang tumunog iyon at pangalan ni Sabrina ang nag-appear. Nakahinga ako ng malalim sa pag-aakalang nais nitong ilayo sa akin si Shira. Kahapon pa ako hindi mapakali at halos kakatawag lamang ni Austin at sinabing hindi nito nasundan si Sabrina kanina. Hello, Daddy? Bungad ng basag na boses ni Shira sa kabilang linya. Napatayo ako sa pag-aalala. Shira, baby, what's wrong? Tanong ko dahil halatang umiiyak ito. Daddy, punta ka please. Nandito kami sa house ni na Lola. Pagsusumbong na munting tinig. Okay, pwede ko bang makausap ang mommy mo? Para alam ko kung saan ko kayo pupuntahan. Saad ko. Yes, Daddy. Wait po kita. Masaya na ang matinis itong boses nang muling magsalita. Drake, magkita tayo sa park. Isasend ko na lang ang exact address. Maya-maya ay boses ni Sabrina ang narinig ko. Okay. Uwi ka ako sa kabinabaang linya para makapagprepara patungo sa lugar na pagkikitaan namin ng mag-ina ko. 2 araw ko ring hindi nakita si Shira at namimiss ko ito. Kung pwede nga lang na makasama ko sila araw-araw, ay gagawin ko. Kaya lang sa tingin ko ay may hirapan akong kumbinsihin si Sabrina. Matapos ang ilang sandali ay sakay na ako ng kotse at pinagmamaneho ng aking personal driver. Sabrina's point of view. Matapos makipag-usap ng anak ko kay Drake sa telepono, ay minanduhan ko si Yaya na bihisan sa kwarto nito ang aking anak. Ipinagpapasalamat ko na lang talaga na mapilit itong si Drake na binigay sa akin ng number nung huling magkita kami nito kung saan pwede kong tawagan sakaling mayroon akong kailangan. Ganun pa man, ay sisiguraduhin kong hindi na mauulit pa ang eksenang iyon ni Shira kanina. Ayokong dumating ang araw na pupunta pa si Drake sa bahay at idahadahilan ng anak ko. Drake is not my type. Hindi ko siya magugustuhan. Kung makikipagkita man ako ngayon, iyon ay dahil lamang kay Shira. Ayoko na madugtugan pa ang namagitan sa aming dalawa noon. Anak, pwede ba naming malaman ng iyong ama kung sino ang sinasabing daddy ni Shira? Untag na tanong ni Mom. Napatingin ako sa gawin nito. Kagabi ay tinanong ako ng 2 matanda tungkol dito, pero hindi ko masagot. Hindi kami tututol, anak. Malaki na si Shira at kailangan na niya ng isang ama. Nagkamali lang kami noon
at hindi namin matanggap na nabuntis ka ng maaga. Pero ngayon, napag-isip-isip namin ng dad mo na nasa tamang edad ka na para mag-asawa. Iharap mo sa amin ng lalaking ito. Muli ay sabi ni Mom. Sorry ma'am, dad, pero isang pagkakamali lang para sa akin ng gabing yun. Hindi ko pumahal ang ama ng anak ko at wala akong balak makipagmabutihan sa kanya. Kung hindi lang dahil kay Shira, hindi ako makikipagkita sa lalaking yun. Iritable kong saad. Nagkatinginan ng mag-asawa. Iha, napansin mo naman siguro kung gaano ka gusto ni Shira na makasama ang ama niya. Ipagkakait mo ba iyon sa anak mo? Hindi nakatiis si dad na sumabat. Tama ang ama mo, Iha. Ako man na curious sa daddy ng anak mo. Isipin mo na lang ang ikaliligaya ng aming apo. Mas pipiliin mo ang tama kaysa mali, okay? Hanggang sa pinagtulungan na ako ni Mommy sa kanidad, hindi na ako nakasagot. Pakiramdam ko ay dumagdag ang sinabi ng parents ko sa marami kong isipin. Mommy, I'm ready! Mabuti na lang at sumingit sa eksena namin si Shira. Napangiti ako, nilapitan nito at hinalikan. So what are you waiting for? Let's go! Pag-iwas ko sa aking mga magulang, nagpaalam na rin ang aking anak sa abuela at abuelo nito na humalik sa dalawang matanda. Pagkatapos ay kumaway. Inihati din kami ni Mom hanggang sa labas, pasakay ng kotse. Nagpahatid na lang ako kay Mang Pido na aming family driver, kung saan kami kikitain ni Drake. Sa loob ng kotse nakikita kong excited ang anak ko. Naririnig ko pa itong kumakanta ng Twinkle Little Star na tinuro ni Yaya Aida. Sumasayaw-sayaw din ito sa tuwa. Hindi ko maiwasang mapangiti. Minsan iniisip ko kung ano kaya kung pumayag na lang ako sa kasal na inaalok ni Drake. Total naman ay sa tingin ko ayon ang kailangan ni Shira na makasama ang ama nito. Pero napailing ako. Pag-iisipan ko muna ang bagay na yun. Pagkarating sa park ay nagkakandahaba na ang leeg ni Shira. Nakasampa sa upuan ng dalawang paa nito at nakadipa sa bintana ng kotse. Daddy? Daddy? Bumubulong ito na sobrang excited at napapatalon at hindi malaman ang gagawin habang hinahagilap ng tingin sa karamihan ng tao ang ama nito. Sa isang bench sa gilid ng park ay may matangkad na lalaking nakaupo doon na tila ba may hinihintay. Walang iba kundi si Drake. Nang makita ni Shira ang lalaki ay lalo itong nagtatalon. Naiiling naman ako habang tinitignan ng anak ko. Hindi ko rin maiwasang mapangiting muli dahil sa hindi matatawarang kaligayahan sa mga mata ng anak ko. Palagay ko ay mahihirapan akong ilayo talaga ito ng tuluyan sa ama. Daddy! Pagkakita ni Shira kay Drake ay kinalampag na nito ang bintana ng kotse para mapansin ng lalaki. Hindi naman nabigo ang anak ko dahil mabilis na kumuway ang nakangiting ama nito. Sakto pa lamang na ipark ang sasakyan at pilit na nitong binubuksan ang pinto at nais lumabas. Sinulubong naman kaagad ni Drake ng yakap ang anak nito. I miss you, sweetie. Narinig ko ang saad ni Drake na ngayon ay yakap na nito ang aming anak. I miss you, Daddy. Nakapangunyapit na sa leeg ng lalaki si Shira at ayaw nang humiwalay. Manong, sunduin mo na lang kami mamaya ha. Magpapadala na lang ako ng message. Ani ko kay Mang Pido. Sige po, senyorita. Sir, mauna na po ako. Kinawayan din muna nito ang aking mag-ama bago tuluyang umalis. Flowers for you, Sabrina. Mula sa likuran ng lalaki ay naglabas ito ng isang punpo ng bulaklak. Tinaasan ko muna ito ng kilay bago napilitang abutin. Nakatingin kasi si Shira, baka anong isipin nito. Ayoko namang pasamain ang loob ng aking anak. Sa park ay nagbistula kaming masayang pamilya habang namamasyal. Naroong nagpabili ng cotton candy si Shira. Palagi din itong nakayakap sa ama. Nakikipaglaro at habulan habang ako ay nakaupo lamang na pinagmamasdan ng dalawa. Maya-maya ay lumapit sa akin si Drake. Tumabi ito sa kinauupuan ko at tinanaw si Shira na naglalaro sa di kalayuan. Thank you, Sabrina. Saad nitong nakangiti habang tinatanaw ang aming anak. You're welcome. Para kay Shira kaya tinawagan kita. Tugon ko na hindi man lang ito tinitignan. Umuso din ako ng kaunti dahil may pagkakataong napapadikit ang braso nito sa akin sa sobrang lapit at hindi ko gusto ang pakiramdam tuwing magkakadikit kami. Naiirita ako.
Wala kang nabanggit sa akin na nilipat ka ng tirahan. Siguro naman wala kang planong ilayo sa akin ng anak ko. Biglang naging seryoso ang boses nito. At kahit hindi ko manlingunin si Drake, alam kong nakatingin ito sa akin ng mariin. At sino namang nagsabi sa iyong ilalayo ko sa iyo si Shira? Ilap ko sa kanya. Siyempre, palusot ko lang yun. Dahil wala akong balak pang makipagkita sa lalaki kung hindi lang nag-inarte ang anak ko. Mabuti naman kung ganoon, Sabrina. Dahil kapag nangyari yun, hindi mo magugustuhan ng gagawin ko. Pagkasabi noon ay iniwan ako at binalikan si Shira na naglalaro. Sinundan ko ito ng masamang tingin. At ano naman ang magagawa nito? As if masundan pa kami nito kung dadalhin ko sa Amerika si Shira. Napangiti ako kalaunan. Bakit nga ba hindi ko subukan? Habang magkakasama kami sa park, ay panay ang ring ng aking cellphone. Hindi si Dad at Mom, kundi si Javier. Ang manliligaw ko noong nasa Bulacan pa ako. Ano naman kaya ang sadya nito? Lumayo ako sa aking mag-ama at sinagot ang tawag ng lalaki. Ramdam ko ang sinundan ako ng tingin ni Drake, pero nanatili ito sa tabi ng aming anak. Javier, napatawag ka? Ani ko. I miss you, Sab. Busy lang ako nitong mga nagdaang araw. You know naman, di ba? Ako lang ang inaasahan ni Mom sa business na naiwan ni Dad. Pwede ba tayong magkita ngayon? Miss ko na rin si Shira. Bungad nito. Napabuntong hininga ako. Isa sa mga rason kung bakit ako lumuwas ng Maynila ay para iwasan ito. Javier. Please, Sabrina. I love you. Kahit ilang taon pa ako maghintay. Maramdamin nitong saad sa kabilang linya. Javier, I'm sorry pero... Please, Sab. Gusto kitang makita. I miss you so much. Pupuntahan kita ngayon, okay? Nasaan ka ba? Nasapo ko ang aking noo. Walang kasing kulit si Javier. Noon hanggang ngayon, kahit hindi ko naman siya binibigyan ng pag-asa. Ni ayaw ko siyang makausap, pero ayaw akong tantanan. Gusto ko na rin naman siyang maging masaya at humanap ng ibang babae na mas deserve sa pagmamahal nito. Hello, who is this? Nagulat na lang ako nang may umagaw mula sa kamay ko ng hawak kong cellphone. At ngayon ay kinakausap na nito si Javier. Walang iba kundi si Drake. Sa lalim ng iniisip ko, ay hindi ko man lang namalayang nakalapit na pala ito sa akin. I'm Drake, Sabrina's boyfriend. Huwag ka nang tatawag, okay? Napataas ang kilay ko sa sinabi ni Drake. Padaskol din itong pinatay ang linya. Saka supladong kinalikot ang phone ko bago iniabot sa akin. Nang tignan ko ay nakablock na ang cellular number ni Javier. Awang ang mga labi ko nang napasunod ng tingin sa lalaki at nagtataka sa ginawa nito. Let's go, sweetie. Gutom na si Daddy. Kakain tayo. Yay! Dagling kinarga ni Drake ang anak, saka naglakad palapit sa akin. Sinulyapan lang ako nito at nilagpasan. Bakit parang galit? Dahil ba kay Javier? Mommy, tara na po. Nakangiti ang anak kong tawag sa akin. Saka lamang ako natinag at sumunod sa aking mag-ama. Napansin kong tanghali na pala. Maaaring gutom na ang anak ko. Sa isang restaurant kami humantong. Pagdating ay nauna pang bumaba si Drake, karga si Shira at tinutusan ng driver na mauna nang umuwi. Dahil baka raw gabihin kami. Saan naman kaya kami nito balak dalhin? Pagkapasok namin sa loob ng restaurant, ay si Drake na mismong naghanap ng maupuan namin. Ito na rin ang namili sa menu, katuwang si Shira. Nani, gusto ko to? Turo ni Shira habang nakatingin sa menu. Saka ito pa, Daddy, at ito pa. Are you sure kaya mo yang ubusin? Natatawa si Drake. Opo, Daddy. Saad nito. Napasulyap sa gawi ko si Drake. How about you, love? Tanong sa akin. Love? Ismid ko, kahit na nasa harap kami ni Shira. Uy, love ni Daddy si Mommy. Dapat love mo rin si Daddy. Pakiusap sa akin ni Shira. Nakagat ko ang pangibabang labi ko habang may tinitimpi sa kaloob-looban ko. Gusto ko yung sayang nakikita ko sa mga mata ni Shira. Pero napipilitan lang ako makipagmabutihan kay Drake. Kunwari ay nag-order ako ng pagkain kahit wala naman akong ganang kumain. Sa aming tatlo ay si Shira lamang ang maganang kumain. Si Drake ay panayong sulyap sa akin na para bang binabantayan ako. Kasalukuyan kaming nasa kalagitnaan ng pagkain
Nang tumunog na naman ang cellphone ko, muli ay napatingin sa akin si Drake. Si Celine ang tumatawag, kaya napangiti ako. Ngiting napalis ng hablutin ni Drake ang cellphone at binulsa iyon ng lalaki. "Drake, ano bang ginagawa mo? Importante ang tumatawag sa akin." Inis kong sabi sa kanya. "Kumain ka na." Mandun dito sa akin. Hindi ako makapaniwalang masama itong tinignan. Ang kapal ng mukha niya. Kailan ko pa siya binigyan ng karapatan ng pagkaalaman ng mga tawag sa phone ko? "Just give my phone back, saka ako kakain." Inis kong wika sa kanya. Pero tilang walang narinig ang lalaki na inasikaso lamang si Shira. Ako naman ay napilitang kumain na rin hanggang sa natapos kami. At heto't naglalakad-lakad na kami sa loob ng mall. Gusto kong sulitin ang araw na ito dahil ayoko nang maulit pa ang pagkakataong magsasama pa kaming muli. Siguro naman hindi nasasama ang loob sa akin ni Shira dahil napagbigyan ko na siya. Hapon na nang maramdaman kong pagod na si Shira. Sa katunayan ay buhat-buhat na ito ng ama. Namumungay na ang mga mata at halatang malapit nang makatulog. Magpapasundo na lang ako kay Mang Pido. Saad ko kay Drake. "Hindi na, iuwi ko muna ang anak ko sa bahay para makapagpahinga ng maayos." Tugon nito. "Drake, wala sa usapan nating sasama kami sa'yo." Nagtaas ako ng boses. "Ako ang masusunod, Sabrina." Saad nito, saka nagpara ng taxi. Nagngingit-ngit ako sa inis, pero walang nagawa ng hilain ako neto, pasakay sa taxi, habang sa isang kamay naman ay karga si Shira, na ngayon ay tuluyan na ngang nakatulog. Alam kong kahit makipagtalo pa ako, ay wala na ring mangyayari pa. Hanggang ngayon ay hindi pa nito binibigay ang phone ko. Malaki ang bahay ni Drake at tanging isang katulong lamang ang kasama at ang personal driver. Agad kaming binati ng maid at sinagot ko lang ng alanganing ngiti. Dinala naman agad ni Drake sa isang kwarto ang anak ko at maingat na hiniga sa ibabaw ng kama. Inalalayan ko pa si Shira at baka magising. Pagod man ay alam kong nag-enjoy ito. Siguro naman pwede ko nang makuha ang phone ko. Matapos ilapag ng lalaki si Shira, ay inarap ko ito. "Okay, kunin mo." Walang anumang sabi nito habang hinuhubad ang polo. Hindi ko alam kung anong iniisip ng lalaki para ibalandra sa harap ko ang katawan nito. Tingin ba ni Drake maglalaway ako na parang aso? Masama ko siyang tinignan. "Ano ba ang problema mo at kailangan mo pang kunin ang phone ko?" Inis kong tanong sa kanya. Naningkit ang mga mata nito bago humakbang palapit sa akin. Ako naman ay napaatras at kinabahan. Bakit pa ba ako pumasok sa loob ng kwarto nito? Wala akong tiwala sa lalaki. Tingin ko talaga ay may binabalak itong masama sa akin. Kaya dinala ko rito sa bahay nito. Pakiramdam ko ay magkakasakit ako sa puso dahil sa lakas ng kabog ng aking dibdib. Napaigtad ako nang hawakan ni Drake ang isa kong kamay. "Drake, don't touch me." Bawi ko sa kamay ko. Pati boses ko ay dama kong nanginig. Heist, bakit ba ako kinakabahan? Si Drake lang naman yan, yung lalaking wala para sa akin. Kinalma ko ang aking sarili. Saka umiwas ng tingin sa mga mata ng lalaki. Saka ako nakahinga ng maluwag pagkatapos itong bitawan ng aking kamay na inilagay lang pala doon ang aking cellphone. Akala ko talaga ay may gagawin nito sa akin, kundi ay sisigaw talaga ako. Sinundan ko siya ng tingin, kumuha ito ng roba, at akmang tutunguhin ng banyo nang lingunin ako. Walang sinabi, pero ngumiti sa akin bago ako tinalikuran. Nagpapakyut ba ito? Naaasar akong umirap sa lalaki. Kahit tuluyan na itong nakapasok sa banyo. Siyempre ayoko namang matatnan pa ako nitong nasa loob at baka may gawin na ito. Lumabas ako at doon ko na lang hihintayin si Shira magising. "Hello, Mom. Medyo late lang kami makakauwi ni Shira. Nakatulog kasi ang anak ko." Paglabas ko ay tinawagan ko si Mom para hindi ito mag-alala sa akin. Narito ako ngayon sa terrace. Madilim na ang paligid dahil tuluyan ang nagtago ang haring araw. Pero wala akong balak magbukas ng ilaw. "Nakatulog saan?" tanong ni Mom. Nasa bahay kami ni..." Hindi ko masabi kay Mom baka anong isipin nito. "Sa daddy ni Shira, nahihiya akong tugon. "Really, Iha? That's nice. Alam kong ito ang gusto ni Shira, so let her be with his father."
Pahayag nito. Uuwi din kami kapag nagising siya. Napagod lang sa pamamasyal. Agap kong tugon. Okay lang, Iha. Kahit bukas na kayo umuwi. Isa pa, gabi na. Yan na lang kayo magpalipas ng gabi. Utos nito. No way, Mom! Inis kong usal. Magpapasundo ako kay Mang Pido pagising na si Shira. Dagdag ko pa. Hindi mo ba alam na stay out si Pido? Out of duty na siya, so makakabuti kung bukas na lamang kayo umuwi. Bye, Iha. Asikasuhin mo muna ang mag-ama mo. Okay naman kami ng dad mo dito. Sabi nito sa kapinatayan ako ng linya. Nananadya ata si Mom. Heist, nakakainis. Nagpapadyak akong bumalik sa kwarto ni Drake upang alamin kung gising na si Shira. Nakasalubong ko pa ang maid ng initian ako. May kailangan po ba kayo, ma'am? Magalang nitong tanong. Wala naman, nagpahangin lang ako sa terrace. Saka ito nilagpasan. Pero napatda ako pagbukas ko ng pinto dahil kakalabas lang din ni Drake galing sa banyo. Kinabahan ako pagkakita sa lalaking nakasuot lang ng roba. Nagkatitigan kami bago ito tumikhim. Tumawag ang assistant ko. Sasaglit lang ako sa clinic. May aasikasuhin lang akong pasyente. Pero babalik din ako agad. Tumalikod ito at naghagilap ng isusuot. Hindi mo na kailangan magpaalam sa akin. Hindi tayo mag-asawa. Inis kong saad. Feeling ba nito magpapakasal ako sa kanya? Sa ngayon, hindi pa. Nararamdaman kong magpapakasal ka rin sa akin. At paano ka nakakasiguro? Hanggang sa nakipagtalo na ako sa kanya. Well, let's see. Pagkasabi ay nagsuot ito ng pangilalim sa harapan ko. Bigla akong napatalikod. Doktor nga, bastos naman. Isip-isip ko. By the way, pwede mong gamitin ang damit ko. Ayoko namang mamaho ka dahil wala kang maisuot. Bukas sasamahan ko kayo ni Shira para kunin lahat ng gamit nyo. Bali walang sabi nito. Nagpanting ang tenga ko at nilingon ng lalaki. Anong sabi mo? Naningkit ang aking mga mata. Kasalukuyan na itong nagsusuot ng polo. Mabuti naman at bihis na ang lalaki. Nakakainis itong makitang walang damit. Mistula itong bald star. Uulitin ko pa ba, Sabrina? I said bukas na bukas, kukunin mo na mga gamit nyo. At dito na kayo titira ni Shira kasama ko. Malinaw ba? Napaawang ang labi ko. Ang bilis naman ata ni Drake magdesisyon. Hindi pa muna nito itatanong kung gusto kong tumira sa bahay nito kasama ang lalaki? Sa tingin mo ba sasama ako sa'yo? Sasama kami ng anak mo? Inis kong tanong. Naiinis ako nitong tinignan. Ano ba talaga ang gusto mo, Sabrina? May anak na tayong dalawa. Gusto ko kayong makasama at ganoon din naman ang anak ko. Napakasimple lang, Drake. Hindi kita mahal. Kaya lang naman nabuo si Shira dahil dinala mo ako sa hotel at pinagsamantalahan ang kainaan ko bilang babae. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko pagkatapos ng nangyari. Kinamuhian ako ni Mom at Dad. Pinalayas nila ako. At ngayon, ganoon na lang kadali para sa'yo? Galit na sigaw ko sa lalaki. Wala akong pakialam kung magising si Shira. Mas maganda nga kung magising ito dahil uuwi na kami ora mismo at hindi na magpapakita pa kay Drake kahit kailan. Pwes, nakaraan na yun. Sinadya kong angkinin ka dahil matagal na kitang mahal. 1 taon ko nang tinatago ang nararamdaman ko sa'yo. Tinatanaw lang kita sa malayo, hindi mo ako napapansin. Pero anumang ginawa ko, hindi ko pinagsisisihan dahil kasama ko na kayo ngayon. Mahabang tugon ni Drake. Malakas ko siyang sinampal dahil naiinis ako sa pagiging selfish niya. Akala siguro nito, ganoon lang kadali para sa akin magpatawad. Mabuti sana kung ito ang nagsakripisyo. Ang kaso'y ako lang naman mag-isa. Nasaan ito ng mga panahong nahihirapan ako? Ang kapal ng mukha mong gawin sa akin yun, Drake. At ngayon? Sa galit ay naikuyom ko ang aking kamao, pero nagtimpi ako. Sino ka para diktahan ang mga dapat kong gawin? Kay Shira ka lang may karapatan, pero sa akin wala. Hindi ako papayag na manipulahin mo ang buhay ko. Kung gusto mong makasama ang anak mo, pagbibigyan kita, pero ang anak mo lang. Inis kong saad. Nakita ko ang pagtagis ng bagang ni Drake at kasunod noon, napaunot na lang ako at napaungol matapos ako nitong kabigin at kayamusin ng halik sa lapi. Drake!
Nahintakutan ako matapos pumulupot ang isa nitong braso sa bewang ko at sinandal ako sa pader upang lalong hindi makapanlaban sa kanya. Lalo akong nataranta nang gumapang ang kamay nito at dinama ang bahaging yon. No! No! Sigaw ng utak ko habang tila nangihina nang maramdamang pinakialaman ni Drake ang suot ko. Ubod lakas ko siyang itinulak kaya nawalan kami ng panimbang. Sabay kaming bumagsak sa sahig at napailalim ako. Ngayon, nakadaga na sa akin ang lalaki. Hindi ko na alam kung paano ito aawitin at wala na ito sa sariling katinuan. Pikit mata kong tinanggap ang kahayupang ginagawa sa akin ni Drake dahil wala akong magawa. Napakalakas nito at hindi ko siya mapigilan. At ang nakakainis pa, ipinagkakanulo ako ng sarili kong katawan. I love you, Sab. Bulong nito habang inaangkin ako. Puno ng pagsuyo ang bawat haplos sa talik ni Drake sa akin, na unti-unti ay tila tinatangay ako sa isang paraiso. Pagkatapos naming marating ang dulo, ay saka lamang ako natauhan. Si Drake naman ay nahihipnotismong tumingin sa akin at hinaplos ang mukha ko. I'm sorry, Sabrina. Nagawa ko lang to dahil mahal kita. I'm really sorry. Matagal ako nitong niyakap ng mahigpit. Ako naman ay tinulak siya at tinampot isa-isang nagkalat kong damit sa sahig na basta na lamang itinapon ni Drake. Sa loob ng banyo habang naglilinis ng aking katawan ay umiiyak ako. Ginawa na naman ni Drake ang kapahangasang ginawa niya sa akin noon. Matagal akong umiyak ng umiyak bago nagbihis at lumabas ng banyo. Naroon pa rin si Drake pero bihis na ito. Nangakmang lalapitan niya ako ay pinigilan ko siya. Drake, please. Huwag mo nang dagdagan pa ang inis na nararamdaman ko sa'yo. Lalo lang kitang kinamumuhian. Wika ko. Sabrina, hindi ko alam ang gagawin para lang mahalin mo. Napahilamos ito. Dama ko ang sising-sisi ito sa ginawa. Tingin mo ba sa ginawa mo, Drake, ay mamahalin pa kita? Sigaw ko sa kanya na naiinis pa rin. Bumuntong hininga ito. Okay, inaamin kong nagkamali ako. Pero patutunayan kong mahal kita, Sabrina. Hayaan mo lang akong gawin yun. At minsan pa akong tinignan bago lumabas ng kwarto. Narinig ko na lang ang papalayo nitong sasakyan. Siguro ay papasok na ito sa trabaho. Hinintay ko lang na magising si Shira, saka kami nag-taxi pa uwi. At para hindi na mangulit ang aking anak, ay sinabi kong magkikita ito at ang ama bukas. Pero ang totoo ay pag-uwi namin sa bahay, ay nagdesisyon akong bumalik sa probinsya ng Bulacan na aming pinagmula ni Shira, kung saan tahimik ang buhay naming dalawa. Mabilis lang din akong nag-impake ng gamit namin ni Shira para bago pa man pumutok ang liwanag ay makaalis agad kami ng anak ko. At kaya ako aalis ay dahil hindi ko masikmura ang ginawa sa akin ni Drake kagabi. Sa pangalawang pagkakataon, pakiramdam ko ay nilapastangan nito ang aking pagkababae. Hindi ko matanggap na kahit katiting na respeto ay wala ito para sa akin. Gusto kong ma-realize ni Drake ang pagkakamali nito. At isiping hindi sa ganoong paraan, gusto kong patunayan ang sinabi nitong pagmamahal. Anak, huwag mong gawin ito. Hindi mo pwedeng ilayo si Shira sa ama niya. Kawawa naman ang apo ko. Kausap sa akin ni Mama na magpaalam akong magbabakasyon muna. Wala din akong balak sabihin sa kanya kung saan kami pupunta. Mommy, hindi ko naman ilalayo si Shira kay Drake. Magbabakasyon lang naman kami. Ngiti ko kay Mama. Wala naman kasi itong alam sa ginawa ni Drake sa akin. 5 taon ang nakakalipas at kagabi. Buong akala kasi ng mga ito na ginusto ko ang nangyari. At hindi na nila kailangang malaman pa. Napabuntong hininga si Mommy. Bakit naman biglaan, anak? Hindi mo ba alam na hindi maganda ang kondisyon ng iyong ama? Isa pa, matagal kang nawalay sa amin. Gusto namin kayong makasama, maging ang aming apo. Saad nito. Natigilan ako sa malungkot na boses ni Mom, pero binaliwala ko ito. Buo na ang aking pasya at wala na itong magagawa. Pinabihisan ko na si Shira sa yaya nito, saka kami umalis na 3. Pinipigilan pa nga ako ni Dad, pero hindi ko na ito pinakinggan pa. Mommy, sure ka po ba kasama natin si Daddy sa vacation? Masayang tanong ng aking anak habang nagbabiyahe kami. Nagsinungaling lamang ako kay Shira para hindi mapospon ang pag-alis namin. Tiyak ko kasing magwawala na naman ito. Yes, sweetie.
Malilate nga lang si Daddy ng konti ha. Baka sumunod na lang siya sa atin kasi may work pa si Daddy. Paliwanag ko na kinanguso nito. Okay, Mommy, pero kakausapin ko muna si Daddy sa phone. Gusto ko po mag-promise siya na susunod siya sa atin sa vacation. Pilit ito ngumiti sa akin. Hindi pwede anak, may work pa si Daddy. Pagdating natin, saka tayo tatawag sa kanya. Hirap kong paliwanag. Si Yaya Aida ay nakatingin lang sa akin. Nagpapasalamat na lang din ako dahil kahit papaano ay nakinig sa akin si Shira. Dahil pagkatapos noon ay hindi na siya nagtanong pa. Sorry na lang kay Drake dahil hindi na ako nito makokontak pa. Drake's point of view. Napabuntong hininga ako pagdating sa bahay na wala na ang aking mag-ina. Sabi ng maid ay kagabi pa umalis sa mga ito at hindi nagpapigil at saktong hapon na ako nakabalik sa bahay. Halos 16 hours ang duty ko at inasikaso ang sunod-sunod na pasyente. Kahit naman hawak ko ang oras ko, ay busy pa rin ako maghapon sa clinic. Ilang taon na rin ang nakalipas, simula nang maisipan ko magpatayo ng sarili kong clinic upang hindi ko na kailangan mag-duty araw-araw sa ospital. Ganun man, ay may mga pasyente pa rin namang binabalik-balikan ng serbisyo ko. Kaya kapag tawag ng tungkulin, ay hindi ako basta-basta nakakaalis. Kadalasan nga ay sa klinik na ako natutulog at nagpapahinga dahil may sarili akong kwarto. Pero dahil sa mag-ina ko, ay excited akong umuwi sa bahay. Ngayon pa lang marami na akong plano para sa amin ni Sabrina. Lalo at may nangyari ulit sa amin. Una, iharap ko ito sa altar na matagal ko ng pangarap. Gusto kong ilipat ang pangalan ko sa aking anak. At nais kong matutukan ng paglaki ni Shira. Pero hindi ko akalain sa muli ay mawawala na naman sa akin ang aking mag-ina. Nanulumo na lamang akong napaupo sa gilid ng aking kama sa pagod kakadial ng cellphone number ni Sabrina dahil alatang unattended iyon. Ang bilis nitong nakapagpalit ng number. Sabrina, hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Galit kong usal habang kinukuyom ang aking kamao. Parang alam ko na ang pinaplano ng dalaga. Talagang inuubos nito ang aking pasyensya. Gawin na lang nito ang lahat. Huwag lamang idadamay ang aming anak dahil magkakasubukan kaming dalawa ng babaeng yun. Sabrina's point of view. Anong nangyari, Besh? Bakit naisipan mong bumalik yan? May nangyari ba? Nag-aalala ang boses na tanong sa akin ni Celine sa kabilang linya. Sinabi ko sa kanya na bumalik ako dito sa Bulacan kung saan tahimik ang buhay namin ni Shira. Ipanaliwanag ko rin kay Celine ang nangyari sa amin ni Drake. Kung anong kapangasang ginawa nito sa akin, kaya naisipan kong lumayo. Ano? Gulat na tanong nito. Tumulo na naman ang luha ko dahil nasasaktan ako. Maraming bagay ang gumugulo sa akin. Iniisip ko si Shira at ang parents ko. Hindi ako makakatagal sa ganitong sitwasyon, pero hindi ko pa kayang bumalik at ayaw kong makitang muli si Drake. Lalo ko lamang itong kinamumuhian. Okay, pupuntahan kita ngayon. Alam kong kailangan mo ng kausap. Saka ibinaba nito ang linya. Matapos itabi ang cellphone, ay napatingin ako sa aking anak na natutulog sa aming silid. Napagod ito sa biyahe, kaya pagdating ay nakatulog kaagad. Ngayon pa lang maghahanda na ako ng isasagot sa kanya dahil pagising nito, tiyak na hahanapin na naman ni Shira ang ama. Maya-maya ay tumulo ang luha ko nang maalala ko ang masakit na ginawa sa akin ni Drake. Hindi ito ang gusto ko para sa amin. Ayoko rin namang makikitang nahihirapan si Shira dahil gusto ko itong makitang masaya. Pero napakahirap gawin kapag nasa harapan ko na si Drake. Hindi umaayon ang puso ko sa isip ko dahil hindi pa naman naghihilom ang sakit na ginawa niya sa akin. At hindi pa man ito nakakabawi sa nangyari noon, ay gumawa na naman ng isang kalokohan. Inday Sab, may problema ka ba? Panguusisa sa akin ni Yaya Aida habang nagluluto. Katuwang ko ito ngayon sa kusina. Wala, bakit mo naman na itanong? Tinitigan ako nito. Kahilakon man ka. Wika nito. Tinignan ko ito ng masama dahil wala na naman akong maintindihan. Parang maiiyak ka, sabi ko. Saka Inday Sab, masaya naman tayo doon sa Maynila. Bakit mo naisipang bumalik dito? Mas gusto ko doon, maraming tao. Dito tayo lang, nakakapanibago. Dagdag pa nito. Gusto ko rin naman sanang pumirmi doon, Yaya, kasama sina Mama at Dad.
Alam mo namang matagal akong nawalay sa kanila. Pero hindi pwede. Kailangan kong lumayo saglit. Hihinga lang ako, Yaya Aida. Tugon ko. Bakit, Day? Di ka ba pwedeng huminga doon? Pamimiloso po nito. Hindi mo naiintindihan, Yaya. Maraming nangyari simula nang dumating tayo doon. Paliwanag ko. Dahil ba ito kay Dong Drake? Ayaw mo ba sa kanya? Nagli akong napatingin kay Yaya. Alam kong nanghula lamang ito. Kung sina Mama at Dad ay walang alam tungkol sa aming dalawa ng ama ni Shaira, mas lalong walang alam si Yaya. Pero kailangan ko ng kausap ngayon na mapagsasabihan ng saloobin ko. Tama ka, siya ang rason ng lahat. Siya ang dahilan noon kung bakit ako kinamuhian ni na Mama at Dad. Pakiramdam ko, siya ang sumira ng buhay ko. Galit ako sa kanya, Yaya, dahil ni minsan, hindi niya binigyan ng importansya ang nararamdaman ko. Hindi ko na malayang tumutulo na pala ang luha ko habang nagkukwento sa kanya. Narinig ko naman itong bumundong hininga. Naiintindihan kita, Inday Sab, kasi babae rin ako. Pero kung talagang hindi mo siya mahal, ay wag mo na lang pilitin ang sarili mo. Kanang love, kalit lang yan na mafeel ba, dili jud na pugson. Paliwanag nito. Pakiramdam ko sa matagal naming pag-uusap ni Yaya, hanggang sa nakatapos kami sa pagluluto, ay gumaan ang aking pakiramdam dahil may napagsabihan ako. Pagising ni Shaira ay pinakain ko ito kaagad. Ipinasyal din ni Yaya Aida sa labas sa mga friends nito, kaya hindi na naalala pang itanong sa akin ng ama. Dumating naman si Celine kinagabihan at dito nagpalipas ng magdamag at kahit papaano ay naaliw ang anak ko. Lumipas ang 1 buwan bago ako tumawag kina Mom at Dad. Miss ko na rin sila ng sobra. Hello, Mom. Ngiti kong bungad. Sabrina, anak, ang ama mo. Buti na patawag ka. Ang daddy mo nasa ospital. Umiiyak si Mom kaya sobra akong nag-alala. Anong nangyari, Mom? Saang ospital? Tanong ko. Matapos sabihin ni Mom ang nasabing ospital ay naputol na ang linya. Takot ang namayani sa akin habang nagbabiyahe pabalik ng Maynila. Iniwan ko muna si Shaira kay Yaya Aida at tinawagan si Celine na pumunta muna sa bahay dahil emergency at kailangan kong lumuwas ng Maynila. Umuo kaagad ito. Pasado 2:00 ng hapon, dumating ako sa nasabing ospital. Sinalubong agad ako ni Mom. Umiiyak ito habang sinasabi sa akin na inatake si Dad sa sakit sa puso. At ngayon, kailangan nito yung heart transplant pero ayaw ng doktor operahan si Dad dahil baka hindi dito kayanin. Naaawa kong pinagmasdan ng aking ama habang nakahiga sa kama. Wala itong malay at maraming aparatong nakakabit sa katawan. Saan ka pupunta, anak? Tanong ni Mom sa akin pagtalikod ko. Pupuntahan ko po ang doktor, kakausapin ko siya. Wika ako sa katuluyang tumalikod. Dumiretso ako sa office ni Dr. Andon Guevara at kumatok. Natigilan pa ako pagpasok ko pagkatapos kong makita ang 3 doktor dahil isa sa mga naroon ay si Drake. Matagal naghinang ang aming mga mata at nabasa ko ang puot sa mga titig nito. Pero mas mahalaga sa akin ang kalagayan ni Dad. Doc Anton, pwede ko po ba kayong makausap? Tanong ko sa isang doktor na naroon na siyang doktor ni Dad. Miss De La Guardia, si Doc Soriano ang kausapin mo dahil siyang personal doctor ng iyong ama. Sabi nito sa akin na inilahad ang doktor na hindi inaalis ang titig sa akin. Tumingin ako kay Drake at hindi pinansin ang mariing titig nito. Pwede ba tayong mag-usap? Kinakabahan kong tanong. Hindi ito sumagot. Pero kusang lumabas ang 2 doktor na naroon sa office na yon. Saan mo itinago ang anak ko? Galit nitong tanong sa akin. Kumusta ang ama ko? Sa halip ay tanong ko sa kanya. Tignan mo nga naman ang pagkakataon, Sabrina. Ikaw pala ang sutil na anak ni Mr. De La Guardia. Pasaring nito sa akin. Nasaktan ako sa malamig nitong trato sa akin. Siguro kahit anong sabihin ngayon ni Drake ay tatanggapin ko para lang sa kaligtasan ni Dad. Kung hihingi nito sa akin na makasama si Shaira, ay papayag ako. Sagutin mo muna ang tanong ko, Sabrina. Saan mo itinago ang anak ko? Napasinghap ako nang haklitin ni Drake ang braso ko. Dama ko ang pagbaon ng daliri nito sa parting yun. Drake, nasasaktan ako.
na masasaluha ang aking mata nang tumingin sa kanya. Para itong natauhan na bigla akong binitawan. Nawala ang bagsik sa mga mata nito bago ako kinabig upang yakapin. Alam mo bang halos mabaliw ako sa isang buwang wala ka, Sabrina? Mahal kita. Hindi ko gustong mawala kayo ng anak ko. Pahayag nito. Ramdam ko ang sinseridad ni Drake. I'm sorry. Tanging nasabi ko lang. Hindi ko alam kung bakit namalisbis ang luha ko. Matagal ako nitong tinitigan. Drake, iligtas mo ang ama ko. Kahit ano gagawin ko, please. Pagmamakaawa ko sa kanya. This time, hindi ko naiisipin ang sarili kong kapakanan. Wala na akong pakialam kung maging impyerno ang buhay ko sa piling nito. Pero gusto kong makasama pa ng matagal ang aking ama. Hindi pa ako nakakabawi sa mga kasalanan ko sa kanya, sa mga pagkukulang ko. Nang hindi sumagot si Drake, ay marahan akong kumilos upang lumuhod sa harapan nito. Ramdam kong mas lalong naghabula ng mga luha ko dahil hindi ko inakalang gagawin ko ito sa isang lalaking kinamumuhian ko. Please, Drake, nagmamakaawa ko sa iyo. Usal ko habang umiiyak. Kalaunan ninaramdaman kong itinayo niya ako at ngayon pinapahid nito ang mga luha ko. Okay, gagawin ko sa isang kondisyon. Anito. Tumango ako bilang pagpayag dahil wala naman akong choice. Magpapakasal ka sa akin. Wika nito. Napalunok ako sa kondisyon ni Drake. Ganoon man ay wala akong mapagpipilian. Sige, pagkatapos ng operasyon ni Dad. Ako ang masusunod, Sabrina. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Galit na putol ni Drake sa sasabihin ko. Halos matunaw ako sa mga titig nito, sa nag-aapoy na mga mata ng lalaki. Pero tangulang ang aking itinugon. Matapos naming pag-usapan ng tungkol sa kasal, ay kasama kong bumalik sa Bulacan ang driver ni Drake para sunduin ang aming anak at tutuloy kami sa bahay nito. Ang sabi ng lalaki, pagkatapos ng aming kasal, saka nito ooperahan ng aking ama dahil maghahanap pa ito ng heart donor. Malaki ang tiwala ko kay Drake dahil nag-research ako tungkol sa kanya. Magaling itong doktor, sa ibang bansa nag-aral at nag-training at top 1 pa sa board exam. Alam kong kaya nitong gampanan ng bagay kahit na imposible. Daddy! Walang mapagsigla ng tuwa ang reaksyon ng aking anak pagkakita sa ama nito. Nagyakap agad ang dalawa. Nagkakandanguso naman si Shira sa pagkukwento about sa mga nangyari sa amin sa loob ng isang buwan sa probinsya at matyagang nakikinig si Drake. Inday Sab, hindi to na ba tayo titira? Habang nag-aayos kami ng aming mga gamit sa silid, ay nagtanong si Yaya. Nagtataka ito marahil kung bakit kami nandito, samantalang kailan lang ay iniiwasan ko si Drake. At para hindi na ito magtaka, ay sinabi ko na lang sa kanya ang lahat. Maging ang kondisyon ni Drake sa kasal para sa kaligtasan ni Dad. At nauunawaan ako nito sa aking desisyon. Maging si Celine nagulat sa aking pasya, pero naunawaan din ito pagkatapos kong sabihin na si Dad ang rason ng lahat ng ito. Isang linggo lamang ang naging preparasyon ng aming kasal at pagkatapos ay sabay na kaming nagtungo sa civil registrar. Alam mo anak, hindi ko inaasahan na si Drake na personal doctor pala ng iyong ama, ang siyang daddy naman ni Shira. Iyon ang reaksyon ni Mom matapos malaman ang tungkol kay Drake. Masaya pa ito habang sinasabi na tila ba malaki din ang tiwala sa lalaki. Araw iyon ng aming kasal ni Drake at hindi na nakapag-attend pa si Dad dahil nasa ospital pa ito. Ngumiti lamang ako para ipakita kay Mom na masaya ako sa araw na yon. Habala naman si Drake sa aming mga bisita. Hindi ko maiwasang itanong sa sarili habang nakatitig sa lalaki kung ano nga bang kapalaran ang naghihintay sa akin sa kamay nito. Pero hindi na ako maasa na magiging masaya sa piniling pakasalan dahil hindi iyon bukal sa loob ko. Matapos ang munting salo-salo, pagkatapos ng aming kasal, ay naghiwa-hiwalay na kami. Pinili kong bisitahin si Dad sa ospital pagkatapos. Si Drake ay may mga pasyente pang aasikasuhin din sa klinik nito. Umiiyak ako habang hawak ang kamay ni Dad nang pumasok ako sa kwarto nito. Salamat at gising na si Dad, makakausap ko na ito. Dad, sorry. Tigil ang luhang sambit ko. Marahan ako nitong niyakap. Anak, wala kang kasalanan.
Kami ng mami mo ang dapat ang humingi ng tawad dahil hindi naging malawig ang aming pag-unawa. Na-disappoint kami, pero nakalipas na iyon anak. Ang mahalaga ay ang ngayon. Pahayag nito na parang kakapusin ng hininga. Hinaplos ko ang pisngi nito matapos na humingi ng tawad sa aking mga pagkukulang bilang nag-iisa nitong anak. Hiningi kong maging matapang at malakas ito para sa operasyon. Sinabi kong babawi ako kapag gumaling na ito at hindi na magiging sakit nito sa ulo, na mas magiging mabuting anak. Si Dad naman ay nginitian lang ako. Sana, kung alam ko lang noon na may karamdaman si Dad, hindi na sana umabot pa sa ganito. Pero huli ko nang nilaman at ngayon pinagsisisihan ko na hindi ko pinakinggan ang sinabi ni Mom. Pauwi na ako, daraanan kita. Ani Drake sa kabilang linya. Gabi na iyon nang tumawag si Drake at tahimik lamang akong nakaupo sa tabi ni Dad na natutulog na ulit. Okay, sabi ko lang bago pinatay ang linya. Ako na ang bahala sa dad mo anak. Alam kong pagod ka. Nandiyan naman si Lydia. Ani Mommy, kasama nito ang isa naming maid. Alam nitong si Drake ang tumawag. Tumango ako. Wala pang 5 minuto ay dumating na si Drake. Saglit lang nitong kinausap si Mom at umalis na kami. Sa kotse ay nakaramdam ako ng antok habang mabilis na nagmamaneho ng sasakyan si Drake. Pakiramdam ko ay dinuduyan ako marahil sa pagod. Hindi ko na malayang nakatulog na ako. Basta'y naramdaman ko na lang na buhat-buhat ako ni Drake patungo sa silid namin. Marahan din ako nitong inihiga sa kama. Naramdaman ko rin kinintalan ako nito ng halik sa labi bago tumalikod at pumasok na sa loob ng banyo. Nang maramdaman kong wala na si Drake sa tabi ko, ay saka ko idinilat ang aking mga mata. Isang malalim na buntong hininga ang aking pinakawalan. Kinabukasan ay maaga akong bumangon para ipagluto si Drake. Asawa ko na ito at kailangan kong gampanan ang papel ko bilang asawa sa kanya. Kagabi hindi ko na malayang nakatulog na akong muli sa pag-aantay dito. Pagkatapos nitong lumabas sa banyo, ay nagtungo naman si Drake sa library at alam kong abala ito sa paghahanap ng heart donor ni Dad. At pinagpapasalamat ko yun dahil tumupad siya sa usapan. Good morning. Saglit akong natulala nang lumapit sa akin si Drake at walang anumang kinintalan ako ng halik sa labi. Drake! Usal ko. Masanay ka na dahil palagi kong gagawing halikan ka. Sumilay ang ngiti sa labi nito at minsan pa akong kinabig at siniil muli ng matagal na halik. Bawal akong magprotesta. Kasal kami at nakasalalay kay Drake ang kaligtasan ni Dad. Isa pa, nangako akong gagawin ng lahat ng kagustuhan nito. I love you, Sab. Pagkatapos ako nitong halikan ay saad nito. Hinaplos pa ng daliri nito ang ibabang labi ko. Wala ka bang pasok? Tanong ko na lang sa lalaki. Matapos kong maniga sa ginawa nito. Dapat kasi ay bihis na ito, pero nakapambahay lang. Sunday ngayon, love. Family day. So mamamasyal tayo ng anak ko. Anito, sa dami ng iniisip ko ay nakalimutan ko na ang paglipas ng araw. Sayang, ipinagluto pa naman kita ng almusal. Wika ko. Ngumiti ito. It's okay. Hihintayin na lang natin si Sharang magising. Then sabay-sabay na tayong kumain. Tumango na lang ako. Nga pala, total wala kang pasok ay dadalawin ko si Dad sa hospital para makapagpahinga naman si Mom. Ikaw na munang bahala kay Shira. Wika ko. Dadaan na lang tayo sa ospital after nating mamasyal. Aagahan na lang nating umuwi, okay? Hindi na ako nagsalita pa. Baka humaba pa ang usapan namin at sa huli, si Drake pa rin naman ang masusunod. 4 na oras ang bonding na mag-ama bago kumain sa restaurant. Alam ko ang ganitong pagkakataon ang gusto ni Shira na makasama si Drake. Kaya nga namimiss niya ang ama. Kaya masaya na rin akong makita ang masaya si Shira. Tanghali na nang dumating kami sa ospital. Tumiretso agad ako sa kwarto ni Dad at dahil bawal ng bata, naiwan si Shira at Drake sa visitors area. Kumusta si Dad? Tanong ko matapos humalik kay Mom. Inilapag ko rin ang mga pagkain kong dala at prutas. Ayaw ko naman na pati si Mommy ay magkasakit dahil napapabayaan na nito ang sarili. Hindi ba sinabi ni Drake sa'yo anak? Tanong nitong nakangiti. Umiling akong napapatingin kay Mommy. Masaya akong hinawakan sa kamay. May heart donor na ang iyong ama.
At sa katunayan ay nakaschedule na ang operasyon niya next week. Yun ang sabi sa akin ni Dr. Guevara. Masayang pagbabalita ni Mommy. Napaawang ang labi ko sa tuwa. Really, Mom? Sa tuwa ay niyakap ko si Mommy. At pagkatapos ay naiiyak na diniluhong ng yakap ang natutulog kong ama. Dad, gagaling na kayo ha? Laban lang po. Naiiyak naman ako habang yakap ito. Naramdaman ko pang kumilos ang isang daliri nito, pero nanatiling tulog. Ilang sandali pa akong nagtagal sa ospital bago nagpaalam kay Mommy. Kung hindi ko nga lang kasama ang mag-ama ko, baka gabi na ako umuwi. Kaso nga lang ay inaalala ko si Shira at baka inaantok na ito. Naunawaan naman ako ni Mom na hinayaan nang makauwi. Pagdating sa bahay ay agad namang inasikaso ni Yaya Aida si Shira para makapagpahinga na. Ako naman ay naglinis ng katawan. Paglabas ko ay abala si Drake sa laptop nito habang nakaupo sa ibabaw ng kama. Tumikhim ako bago nagsalita. Drake, salamat ha. Sinabi sa akin ni Mom na may heart donor na si Dad. Hindi mo man lang nabanggit sa akin. Pero salamat. Alam mo bang sobrang saya ko ngayon? Naluluha akong saad sa kanya. Sinulyapan ako nito. Sulyap na nagtagal hanggang sa itinuklop nito ang laptop. Saka hinila ako palapit sa kama. Inuupo ako ni Drake sa tabi nito bago humarap sa akin. Sab, ayoko sanang umasa ka. Hindi ko pa nasasabi to sa'yo pero 50% nakakayanin ni Dad ang operasyon. Alam kong kaya ni Dad. Putol ko sa sasabihin nito. Tuluyang bumagsak ang luha ko dahil hindi ko kayang mabigo. Hindi ko kayang mawala si Dad. Alam kong kaya mo. Magaling kang doktor. Dagdag ko pa. Nalalong umiyak sa harapan nito. Marami ng operasyon na naging successful. Sabi ko pa. Mumuntong hininga ito sa kapinisil-pisilang palad ko. Pero hindi katulad ng case ni Dad. Ako man na natatakot din at nag-aalala. Pero ano't ano man, kailangan natin maging handa, Sab. Hindi ako Diyos. Walang kapangyarihan ang kamay ko. Pero gagawin ko ang lahat para dugtungan ang buhay niya, okay? Pinahid nito ang mga luha ko. Ayoko mag-isip ka ng kung ano-ano, kaya hindi ko na muna sinabi sa'yo. Dagdag pa ni Drake. Sa kabila ng sinabi nito, ay umaasa pa rin ako magiging successful ang operasyon ni Dad, kasama ang taimtim na panalangin. Kinaumagahan ay masama ang pakiramdam ko nang bumangon. Para sana ipagluto ng almusal si Drake. May paso kasi siya ngayon. Bahagya akong nahilo habang pababa ng hagdan. Napahawak pa ako sa gilid at saglit na huminto sa paglalakad. Ma'am, okay lang po ba kayo? Mabuti at napansin ka agad ako ng maid, saka inalalayan hanggang komedor. Nagtataka rin ako sa sarili ko dahil kahapon ganun din ang nararamdaman ko. Hindi ko lang gaanong pinagtuunan ng pansin. Okay lang ako, Ate Minda. Salamat. Saad ko nang makaupo sa silya. Nakahawak ako sa aking sentido dahil pakiramdam ko ay mas lalo akong nahilo. Kinalma ko naman ang aking sarili at dahil masama ang pakiramdam ko, si Ate Minda na muna ang nagluto. Ako naman ay bumalik na lang sa kwarto dahil gusto kong mahiga at matulog muli. Pero hindi pa man ako nakapasok sa loob ng kwarto namin ni Drake ay nagdilim bigla ang paningin ko at nawalan ako ng malay. Sabrina! Narinig ko na lang na sigaw ni Drake na palabas ng silid. Pilit nitong hinabol ang pagbagsak ko sa sahig at hindi ko na alam ang sunod na nangyari. Basta nagising na lang ako, nasa tabi na ni Drake, hawak ang isa kong kamay. Napabalikos ako ng bangon dahil tanghali na yun pero nasa bahay pa ito. Anong nangyari? May sakit ba ako? Nag-aalala kong tanong kay Drake. Nginitian ako nito. You're pregnant, Sab. Magkakaroon na ng kapatid si Shira. And you know what you said earlier? Ate na siya. Natatawa si Drake nang sabihin niyon. Na-surprise naman ako sa binalita ni Drake. Hindi ko maiwasang mapangiti. Ang saya ng nararamdaman ko ngayon. Parang bigla na lang akong idinuyan sa alapaap. Magkakaanak na muli kami ni Drake. I love you, sweetheart. Naramdaman kong hinalikan ako nito sa labi ko at mahigpit na niyakap. Sa pagkakataong iyon, ay napayakap na rin ako kay Drake at hindi ko na malaya na tumutugon na pala ako sa matamis nitong halik. Dumating ang araw ng operasyon ni Dad at pareho kaming kabado ni Mommy.
Ilang oras din akong nasa chapel at nananalangin. Hinihiling ko sa Diyos ang kagalingan ni Dad. Bago ito dalhin kanina sa operating room, ay kinausap ko muna siya. Sinabi kong buntis ako sa pangalawang baby namin ni Drake at ayaw kong mawala ng lolo ang aming mga anak. Nakita ko agad ang pagsilay ng kakaibang saya sa mata ni Daddy at babaunin nito ang kaligayahan ngayon sa puso niya habang ito ay nasa loob ng operating room. Lumipas ang 5 oras. Nagpalakad-lakad na ako sa labas ng operating room at kinakabahan. Hindi pa kasi lumalabas si Drake. Maging ang isang doktor nitong katuwang sa loob. Si Mommy ay kalmadong nakaupo lang sa silya na makikita dito sa labas ng silid. Pero kanina, nakita ko itong umiiyak na kausap si Daddy bago dalhin sa loob ng operating room. 3 oras pang lumipas at nakaupo na ako sa tabi ni Mommy nang makaramdam ako ng pangangalay. Tulog na si Mommy sa upuan dahil sa matagal naming paghihintay. "Mom," tabi ko sa kanya. Bahagya itong dumilat saka tumingin sa akin. "Ako na maghihintay dito kay Dad. Bumalik ka na lang sa kwarto." Wika ko. Umiling ito. "Sinabi ko sa Dad mo na dito ko siya hihintayin, kaya dito ako maghihintay sa kanya hanggang sa lumabas siyang maayos sa kwartong yan." Tumingin ito sa operating room na may pag-asa sa mga mata bago binalik sa akin ang paningin. "Sabay natin siyang hihintayin, anak," sabi pa nito. Ngumiti ako pero may luhang namuo sa aking mga mata. Tulad ni Mommy, ay puno rin ako ng pag-asa. "Okay, Mommy," sabi ko at sumandal sa upuan. Ilang minuto din kaming nag-usap na tila naglilibang. Lumipas pa ang 2 oras. Halos 10 oras na kami ni Mom nag-aantay sa labas. 12:00 na ng hapon. Ipinasok si Dad sa operating room ng hating gabi. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin. Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na pala ako sa silya ng nakasandal. Nagising na lang ako nang may mainit na palad na humawak sa kamay ko. Si Drake iyon. Nakasuot pa ito ng surgical mask at hospital gown. "Drake!" Biglang nagdingling ang mga mata ko pagkakita sa kanya. Inilinga ko ang aking paningin at wala na si Mommy sa tabi ko. Bigla akong kinabahan na binalik kay Drake ang tingin ko. "Si Daddy." Hindi pa man niluluha na ako. Tinanggal muna nito ang suot na mask bago ako nginitian. "Successful ang surgery. Tama ka, sweetheart. Malakas si Dad." Wika ni Drake. Sa sobrang saya ko, ay napayakap ako kay Drake. Naghahabulan ng aking mga luha sa saya. Umiiyak ako habang nagpapasalamat sa kanya. Wala ako sa sariling ipinangakong magiging mabuting asawa kay Drake habang buhay. Dahil sa pagligtas nito sa aking ama, si Drake naman ay nanatiling nakangiti lamang sa akin. "Sinabi mo yan, ha?" Pagkuway saad nito matapos kong mangako sa kanya. Tumangu-tango naman ako at sabay na kaming naglakad patungo kung saan ang kwarto ni Dad. Naroon na si Mommy na sobrang saya at hindi na naalalang gisingin ako kanina. Nilapitan ko si Dad. Wala pa rin itong malay, pero sinabi ni Drake ay normal daw iyon after 24 hours. Naging panatag na noon ang aking loob dahil tila nabunot ang malaking tinik sa aking dibdib. Kasabay nito ang pag-usal ng pasasalamat mula sa itaas. "Hi, Lolo! Hi, Lola!" Excited si Shira nang dalawin namin ang lolo nito paglabas ng ospital. Nagtataka na rin kasi ito kung bakit hindi na nakikita ang abuelo. Kaya heto, kahit paano ay okay na si Dad after operation, ay dinalaw kaagad namin sa bahay. Agad na nagpakandong sa kanyang ama ang anak at nagkakandanguso na ibanalitang magkakaroon na ito ng kapatid. Ako naman ay iniwan ang mga ito kasama si Drake at binitbit ang mga grocery para sa mga magulang. Ibinili ko ng healthy foods ang aking ama, maging vitamins na naaayon dito. Bilang doktor ang aking asawa, ay hindi nito nakakalimutang paalalahanan ng dad ko. May maintenance consultation pa rin ito na si Drake na mismo ang nagpupunta sa bahay ng aking mga magulang. "Anak, kumusta naman kayo ni Drake?" May sinabi sa akin si Yaya Aida na, "Ay madam, wala ba ya ako nigsulti og bad against Sir Drake, ha?" Hindi pa man ay singit kaagad ni Yaya Aida na kasama namin dito sa kusina. Natawa na lang tuloy si Mommy. Tinignan ko ng masama si Yaya Aida. Wala na talaga akong balak pang ipaalam ang tungkol sa nakaraan namin ni Drake. Dahil sa huli, ay natutunan ko rin itong mahalin. Saka ko lang napagtanto
na kung anumang nagawa sa akin ni Drake ay patunay na pagmamahal. Hindi ko lang naintindihan dahil hindi maganda ang approach nito sa akin. Pero ngayon, masaya akong isipin na mamahalin ko rin pala ang lalaking dati kinamumuhian ko. Mom, mahal ko po si Drake. Nakaraan na po yun, kalimutan na natin. Tugon ko na lang kay Mommy. Napangisi naman si Yaya Aida na tumingin sa akin. Sa isip nito ay nakaligtas siya sa akin. Alam nitong maldita ako. Matapos magluto ay sabay-sabay na kaming kumain. Isang bagay na madalas na dahilan kung bakit ako umuwi dito sa bahay. Hindi lang dahil nais kong dalawin ang parents ko, kundi ang magpaturo na rin kay Mom sa pagluluto. Itlog at hatog lang talaga ang kaya kong lutuin, na napagtsatsagaan naman ni Drake. Nagre-request naman ito kay Aling Minda sa gustong ulamin at naiintindihan ko rin. Gabi na kami umuwi matapos mag-dinner at every weekend namin itong ginagawa para makasama namin madalas ang parents ko hanggang sa nakapanganak na ako. Dahil dito ay tuwang-tuwa hindi lang si Mom at Dad, kundi maging si Shira na ipinagdadamot kay Yaya Aida si baby dahil kanya lang daw ito. Napuno ng tawanan ng loob ng kwarto namin sa kadaldalan ng aming panganay. Lumipas pa ang ilang taon at ngayon, malaki na ang anak naming dalawa ni Drake. Si Shira nag-aaral na sa elementary at si baby Charles naman ay 3 years old na. Napakabilis kong tutuusin ang paglaki ng aming mga anak na parang kailan lang. At habang tumatagal ang aming pagsasama ni Drake, ay mas lalo namang lumalalim ang pagmamahal ko sa aking asawa. Hindi ko kasi inaasahan na bukod pala sa mabait ito, ay hands-on pa sa aming dalawang anak. Ito yung tipo ng isang ama na kayang bumangon ng madaling araw upang magpalit ng diaper ni baby. Kapag walang pasok, ay hindi nito inaasa sa yaya ang pag-aalaga dito. Katuwang ko si Drake sa lahat ng bagay. Maunawain at iniintindi ang topa ko. Kaya wala akong pinagsisisihan na nagpakasal ako kay Drake kahit napilit lamang iyon. Ipinapangako ko na si Drake na ang lalaking nais kong makasama habang buhay. Sweetheart, ready ka na ba? Katok ni Drake. Ngayon ang araw ng kasal ni Celine at Austin at sa wakas ay ito din palang magkakatuluyan. Yes, sweetie, I'm ready. Nangaakit ang mga ngiti kong lumabas ng silid at ibinalandra ang magandang suot na gown. Hapiti yon sa aking katawan at may slit sa harapan kung saan nakalitaw ang aking magandang hita. Hindi ko inaakit si Drake ha, pero nais kong ipakita ang isang bagay na kahit kami may mga anak na, ay hindi ko naman pinapabayaan ang aking sarili. Still pretty and sexy pa rin ako. Ngumiti si Drake sa akin at binuhat ako pabalik sa aming silid. Nangingiti naman ako. What are you trying to do, Mr. Soriano? Tanong ko. Tinignan nito ang oras ng suot. Masyado pang maaga, sweetheart. May 1 oras pa tayo para mag-prepare ulit. Nanunodyo ako nitong hinalikan sa labi. Kinakagat-kagat pa na tipong nanggigigil. Habang ang kamay nito ay umahaplos pababa sa bewang ko. Drake, maiinip na yung mga bata. Wika ko habang sinusubukan itong pigilan. Ang kaso'y wala itong naririnig dahil tuluyan na akong inihiga sa kama. Sabi pa nga yung oras na para sunduin namin si Charles. Kaso bakit tanghaling tapat? Hindi ko na alintana ang nangyayari nang lumukob na sa katawan ko ang kakaibang init. Nang tuluyang binaba ni Drake ang pinaghirapan kong isuot ng 1 oras na damit. Hindi ko na rin alintana na tumatawag si Celine sa aking cellphone dahil mas abala ang aking isipan sa mapaglarong kamay ng aking asawa. I love you, Sabrina. Usal ni Drake habang dinadala ako sa kaulapan. I love you too, Drake. Tugon ko na puno ng pagmamahal. At makalipas lamang ang 2 buwan ay nagsusukan na naman ako. At as usual, positive sa pangatlong anak namin ni Drake.